Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3251 Kalaliman na walang kalaliman. Ginamit ni Yefan ang wuswang para magban ng ilang beses, ngunit walang nakitang problema. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, kung na-unlock niya ang mahiwagang kakayahan ng kalaban, hindi magiging malinaw ang kahihinatnan. Kung may iba pang opsyon, ayaw ni Yefan na makipagsapalaran. Ngunit si Yefan ay orihinal na isang cultivator ng espada, kaya hindi niya magagamit ang kanyang pinakamahusay na mga kasanayan, at ito ay magiging abala ng maraming beses. Nag-alab ang itim at gintong apoy sa kanyang mga mata, at ang walang katapusang kadiliman sa kanyang paligid ay nagsimulang magbago ng husto. Ito, wormhole. Talagang natagpuan ni Yefan na siya ay nasa isang espasyo na katulad ng isang wormhole. Sa katunayan, ito ay isang loop channel. Si Yefan ay palaging nasa iisang lugar at hindi gumagalaw. Ito talaga ang space channel na lumipat. Ang dahilan kung bakit parang napakalalim na hukay ni Yefan ay dahil ang espasyong ito ay nagbigay sa kanya ng ilusyon ng pagbagsak. Siyempre, kung hindi dahil sa wuswang, baka matagal na itong natagpuan ni Yefan. At may dalawang figure sa bawat dulo ng sipi na ito, ano ang problema? Ang mahiwagang kasanayang ito, ang ginamit nilang dalawa. Naranasan ni Yefan ang sitwasyong ito sa unang pagkakataon. Power fusion. Para bang ang mga positibo at negatibong pole ay gumagawa ng magnetic field na kumpleto. Malinaw, nakita na ni Yefan ang kanilang mahiwagang kakayahan bago pa malaman ng dalawang supernatural na powerhouse. Kahit na ginamit ni Yefan ang wuswang upang pag-aralan ang solusyon, ngunit ngayon ay hindi na kailangang gumamit ng sword intent. Ang lahat ng kanyang mga kasanayan ay umabot sa antas ng eroplano, kaya't pareho ang paggamit ng cultivation base upang basagin ang madilim na espasyong ito. Nagkataon lang na naka-recover ito sa 200 espiritong katawan. Bagamat kaguluhan lang, sapat na iyon para harapin kayong dalawa. Ang quadruple disintegration ni Yefan. Kasabay nito, ang 200 espiritong katawan ay muling nagkawatak-watek. Bilang resulta, hindi maisip ni Yefan kung ilang beses tumaas ang kanyang mental power. Isang pakiramdam ng kamalayan na nagparamdam kay Yefan na ang kanyang utak ay, seisabog, biglang kumalat. Isang radius ng libu-libong milya, ang lahat ay nasa harap mo. Omniscient God. Ganon siguro ang pakiramdam. Nagngangalit si Yefan sa sakit. Nalaman niya na dahil ang kanyang kamalayan ay agad na sumasakop sa isang malaking lugar, ang kanyang utak ay physiologically hindi kayang pangasiwaan ang malaking halaga ng impormasyon. Mahirap na umangkop ng biglaan, kaya't patuloy lang si Yefan na mag-concentrate. Dahil nagkaroon siya ng ganoong karanasan noon, alam ni Yefan na magtatagal ito para masanay. Kapag nasanay ka na, magagawa mo ito ng madali. Sa isang tiwangwang lambak. Dalawang nakasuot ng sayan na balabal, isang lalaki at isang babae, ay nakatayo sa magkabilang panig ng lambak. Sa ibaba ng lambak, isang itim na globo ang bumabalot kay Yefan. Wala talagang lungsod dito, lahat ay ilusyon lamang. Ang lalaki sa Qingyi na sinusundan ni Yefan ay nakatayo sa isang tabi. Parang may sakit siya. It stands to reason that he will die peacefully. Dahil ba mas naging bihasa ang dalawa mong kapatid? Ang tanong ng lalaki sa Qingyi. Hindi, baka. Huminto ang binata sa kalagitnaan. Sinisikap kong lumaya, kinuha ng dalaga ang ikalawang kalahati ng pangungusap. Mag-ingat, ang batang ito ay pumatay ng maraming psychic sa Yuan's Ghost City, kaya huwag hayaang may mangyari. Brother Qingyuan, ikaw. Kailan? Nakita mo na ba kaming nabigo? Magkapatid, sinabi mo ang bawat salita. Mag-ingat sa paglalayag ng 1,000 taong gulang na bangka, ang lakas ng taong ito ay tinatayang nasa unang antas ng antas sa 8 pinto, sabi ni Qingyuan. Pumunta sa 8. First class. Kami rin. Pumatay ng ilan. Ang Qingyuan ay isang ulo at 2 malaki. Okay, mahigit 1,000 taon na kayong magkakilala, pero hindi pa rin ako sanay sa paraan ng pagsasalita ninyo. Kailangan mong ipakita na ikaw ay kambal, at mayroon kang mabuting pag-unawa. Maasim na sinabi ni Qingyuan, hindi mo naiintindihan ang aking kuya. Ilang taon ka na, palagi kang gumagawa ng mga gawain, at wala ka ng panahon para maghanap ng makakasamang tao. Hey, kung may mapagkakatiwalaan lang ako at sasamahan ako sa mga gawain at paghahatid ng mga kalakal, hindi magiging ganoon ka-boring ang buhay. Napatingin sa kanya ang magkapatid. Kamahalan, hindi siya. Ipakilala sa iyo. Diretso na itinaas ni Qingyuan ang kanyang kamay, okay. Stop. Hindi ko na kaya. Kayo pa rin ang bahala dito Yeguhan, kailangan kong bumalik sa rebirth. Huwag kang mag-alala, siya. Dapat siyang mamatay. Napangiti si Qingyuan at tumalikod para umalis. Biglaan. Isang nakakatakot na puwersang espiritual ang nagpamanhid sa anit ni Qingyuan at ang kanyang utak ay kumikiliti. Napahiyaw pa ang magkapatid sa likod. Ang madilim na globo ay nasuntok ng isang pagsabog ng apoy ng dragon. Isang figure na nagninangas na may nagngangalit na apoy ay dahan-daang lumutang palabas. Ganito pala ang totoong itsura dito.
Tumingin si Yefan kay Qing Yuan at sa tatlo pa, at sinabing may labis na interes, napakalayo ko kanina, ang hininga mo. Baka ang Qing Q clan. Oo. Ang kakayahang pangunawa ng Fan sa oras na ito, ay namataan pa ang daan-daang talampakan sa ilalim ng lupa. Nasa harapan niya ang tatlo, at walang makakaligtaan na detalye. Hindi. Siguro. Natigilan ang magkapatid at hindi makapaniwalang tumingin kay Yefan. Bing Yu, Bing Shi, di ba sabi mo hindi siya makakalabas? Napatulala din si Qing Yuan. Sa loob ng libu-libong taon, walang sinuman ang nakatakas mula sa kalaliman na kailaliman ng dalawang magkapatid na ito maliban sa kanilang mga Panginoon. Lumabas ka. Ang mga first-class masters ng 8 pinto ay aalisin din ng lahat ng enerhiya sa walang katapusang pagkahulog at hypnosis, at sa huli ay mamamatay ng hindi nalalaman. Itong si Ye Guhan. Makakalabas ba talaga? At ito ay pumutok ng napakabilis. Maliban sa kamahalan, kapatid na Bingyo. Siya ang pangalawa. Sister Bing Shi. Sumimangot si Yefan, magkahawig ang dalawa. Kambal. No wonder. Ang iyong mahiwagang kakayahan, ang yin at yang polarities ay patuloy na bumabaligtad, na medyo kawili-wili. Kung hindi niya ako nakilala, kahit si Qinglong ay natupok na sa kamatayan. Ngumisi si Yefan at sinabing, anong klaseng organisasyon ka, bakit mayroon kang World Tree Pendant Token? Nagbago ang ekspresyon ni Qing Yuan, at sinabi niya, kilala mo ba ang World Tree? Bakit, aminin mo? Ye Guhan, ikaw ay hindi para sa pinagmulan ng aming mga panggamot na materyales. Gusto ko lahat ng sikreto mo, at bago ko ayokong gumamit ng dahas, mas mabuting ipaliwanag mo ng tapat. Nararamdaman ni Yefan na silang tatlo ay may kakaibang cultivation base, at hindi sila maihahambing sa ilang mga psychic powers na naranasan nila noon. Bilang karagdagan, ang Qing Q clan ay mahusay sa pagtakas, kaya hindi na niya kailangang takutin kaagad ang Fox. Bing Yu, Bing Shi. Ibinahagi ni Qing Yuan ang kanyang mga mata. Tahimik na tumango ang magkapatid na lalaki at babae, at mabilis lang ang oras. Gusto mong tumakbo. Kikilos na sana si Yefan nang magbago ang eksena sa harapan niya. Bumalik talaga siya sa Yuan's Ghost City. Ang nakapalibot na mga palengke ng alipin, batika, lugar, maraming tao, at maging ang amoy sa hangin. Hindi tama. Ito ay peke. Tulad ng lungsod na nakilala natin sa simula, ito ay isang ilusyon. Ang kaluluwa ng dragon ay biglang lumipad, at ang 7 dragon ng pusong multo ay kumikislap. Ang 7 Phantom Dragon ay umungal patungo sa paligid. Ang nakapalibot na, Yuan's Ghost City, ay biglang nawala. Gayunpaman, sina Qing Yuan, Bing Yu, at Bing Shi, ang tatlong angka ng Qingqiu, ay lumipad din ng 100 milya ang layo. Kabanata 3252 ang lihim na kaharian. Sa oras na ito, ang kamalayan ni Yefan ay sumasakop sa isang malaking lugar, at malinaw niyang naramdaman na silang tatlo ay mabilis na umalis mula sa iba't ibang direksyon. Damn! Nakakatakbo talaga. Nag-isip sandali si Yefan, kung maabyutin niya, halos kalahati ang rate ng tagumpay. Dahil ang kabilang partido ay mas pamilyar sa terrain kaysa sa kanya, at maaaring may ilang mga hadlang sa kalagitnaan. Sa halip, magpanggap na, nawala. Hindi akalain ng kabilang partido na kapag tumakbo sila ng daan-daang milya, o kahit libu-libong milya, nasa loob talaga sila ng kanilang tracking range. Nagpasya si Yefan at tinukoy ang ruta ng pagtakas ni Qing Yuan. Pagkatapos ng daan-daang milya, sumunod si Yefan mula sa malayo. Habang nasa daan, lumabas si Bai Chenluo para tingnan dahil nag-aalala siya. Direktang sinabihan ni Yefan ang babae na bumalik at manatiling maayos, sinasabi sa kanya na baka mahanap niya ang angkan ni Roulian sa lalong madaling panahon. Nang marinig ito ni Bai Chenluo, agad siyang bumalik sa ring, dahil sa takot na abalahin si Yefan. Si Qing Yuan ay napaka-alerto, at umikot sa isang malaking bilog. Pagkatapos ng halos 2 araw, bumagal siya. Tulad ng hula ni Yefan, sa wakas ay bumalik si Qing Yuan sa lambak kung saan siya, tinambangan, noon. Ang dahilan kung bakit siya tumakbo hanggang ngayon ay para lang gumawa ng ilusyon. Medyo kakaiba ang naramdaman ni Yefan, at tila wala sa paligid ng lambak. Gobi, disyerto, lubhang mapanglo. Nakita kong nawala si Qing Yuan sa isang iglap nang dumating siya malapit sa isang palanggana. Nagulat si Yefan at hinabol hanggang sa gilid ng palanggana. Maaaring may magandang formation dito. Napakamot ng ulo si Yefan, kung nandito lang si Ling Yue. Sa kabutihang palad, maaari niyang gamitin ang wuswang upang makita ito mismo. Pagkatapos ng ilang pag-crack, nalaman ni Yefan na mayroong lahat ng uri ng hindi nakikitang mga hadlang sa kanyang harapan. Para itong isang malaking maze. Kung hindi mo susundin ang isang partikular na ruta, hindi ka makapasok sa nakatagong mundo na ito. Kawili-wili. Ang likod ng Gui Yuantang ay hindi simple. Nakita ni Yefan ang maraming makapangyarihang porma sayo ng Kimen. Kahit wala siyang masyadong alam tungkol dito, may vision pa rin siya. Ang malaking hanay na ito ay napaka-advance. Nangga pa si Yefan at naglakad papasok.
Ayon sa isang tiyak na paraan ng paglalakad, pagkatapos makapasok, ang figure ay nawala mula sa Gobi Desert sa labas. Sa harap ni Yefan, mayroong isang malawak na kulay abo at puti. Pagkatapos ng kalahating oras na paglalakad, medyo nawala si Yefan ng ilang beses sa gitna. Paglingon ko, sa wakas ay ibang liwanag ang bumungad sa kanyang harapan. Pagkatapos lumabas sa maze na ito, namangha si Yefan sa eksenang nasa harapan niya. Sa sandaling ito, siya pala ay nasa bakana ng isang bangin. Libu-libong talampakan ng batong pader, sa harap nito ay isang walang katapusang birhen na kagubatan. Ang bughaw na kalangitan, mga ibong lumilipad ng magkasama, at ilang hindi kilalang maliliit na halimaw, ay mukhang buhay. Naramdaman ni Yefan na ang primordial power, hangin, at iba't ibang kondisyon dito ay tila walang pinagkaiba sa labas. Kung ito ang pinagmumulan ng mga panggamot na materyales ng Giyuantang ay nananatiling maberipika. Gayunpaman, dapat mayroong ilang misteryo sa pagprotekta sa lugar na ito na may ganitong komplikadong hanay. Hinanap ng kamalayan ni Yefan, at maingat niyang naramdaman ang mga bagay sa paligid niya sa daan-daang milya. Bulaklak, ibon, isda, insekto, ibon at hayop, walang nakaligtas. Nayon, natigilan si Yefan saglit. Lumipad siya ng 12-12 milya, at nakakita siya ng kakaibang nayon. Tingnan mo ang mga ordinaryong tao na naninirahan dito. Sa kabuuan, walang cultivation. Mortal. Nakaramdam lang ng kakaiba si Yefan, pero biglang nagising. Siya nga pala, si Roulian at ang iba pa ay hindi masyadong talentado sa cultivation, at karamihan sa kanila ay mga mortal. Naisip ito ni Yefan at tahimik na tinawag si Bai Chenluo. Tuwang-tuwa rin si Bai Chenluo na malaman na malamang na dito nakatira ang mga angkan ng ina. Kung gayon, hanapin natin sila ngayon. Huwag kang mag-alala, hindi pa rin namin alam kung saan nanggaling ang mga taong ito. Kung gayon gusto mo bang gamitin ang Dragon Eye? Kumunot ang noo ni Bai Chenluo. Umiling si Yefan, mga mortal lang sila, masyadong marupok ang primordial spirits nila, baka kapag ginamit ko na ang pupil ng dragon, agad silang maging dimensya at mamatay pa. At saka, ang sapilitang pagtatanong ay magpapagalit din sa kanila. Ayokong gumamit ng dahas maliban kung kailangan ko. Nakahinga ng maluwag si Bai Chenluo. Sa katunayan, hindi niya gustong maging masyadong dominante si Yefan. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Ngumiti si Yefan, ilabas ang pendant ng World Tree na iyon at makipagtulungan sa akin. Kumurap si Bai Chenluo, at pagkatapos pakinggan ang plano ni Yefan, ipinakita niya ang kakaibang tingin na iyon. Anong mali? Yeguhan, hindi ko nakita, magnanakaw ka. Hindi alam ni Yefan kung tatawa o iiyak. Nang makapaghanda na ang dalawa, nagyayabang sila papasok sa nayon. Sa tabi ng sapa, tumangala ang ilang babaeng naglalaban ng damit para makita sila. Bagamat medyo naguguluhan ay mabilis siyang bumangon at lumuhod para sumaludo mula sa malayo. Nakita ko na si Xiangxian. Palihim na nakahinga ng maluwag si Yefan. Sa kabutihang palad, ang komunikasyon sa wika ay walang hadlang. Maging abala sa iyong trabaho. Nagmamadaling lumapit ang isang magsasaka na nasa taniman ng gulay. Kilalanin ang dalawang high immortals, naglakas loob ka bang magtanong kung kakapasok mo lang sa Green Ghost Tent? Ang berdeng gasa tent. Kinusot ni Yefan ang kanyang mga mata at sumang-ayon, oo, anong problema? Nako, kasi first time naming magkita, kilala naming lahat ang ilan sa mga immortal na pumunta sa village namin para makipag-ugnayan sa amin. Munting Taishi, ang tatay ko ang pinuno ng Toxi Village, nandito ba ang dalawang immortal para hanapin ang aking ama? Tanong ni Taishi. Nagkunwaring nagulat si Yefan at nagsabi, paano mo nalaman, ang layunin namin? Haha, dahil may token of branches ang babaeng ito, dapat siya ang namamahala sa mga gawain ni Giyuantang. Ang mataas na immortal na namamahala sa Giyuantang sa Berdeng Ghost Tent ay kadalasang pumupunta sa nayon dahil ang larangan ng medisina ay kulang sa lakas ng tao, kaya pumunta ka rito para maghanap ng isang tao. Biglang napagtanto ni Yefan, nga pala, kakapasok lang namin sa Green Ghost Tent, kaya medyo nalilito kami. Xiangxian, huwag kang masyadong kabahan, ang kanyang kamahalan ay isang mabuting tao, mapagbigay at hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pagtatrabaho sa ilalim niya. Sabi ni Taishi, iniunat ang kanyang kamay at sinabing, dalawang matataas na immortal, mangyaring pumunta at maupo sa aming bahay. Tumango si Yefan at sinundan si Bai Chenluo sa bahay ng punong nayon. Mukhang itong Berdeng Ghost Tent ay ang organisasyon sa likod ng mga eksena ni Gui Yuantang, ang tinaguriang His Royal Highness, ang kanilang pinuno. Nagpadala ng boses si Yefan kay Bai Chenluo. Mukhang hindi ito isang masamang organisasyon. Ang mga taong ito ay may magandang impresyon sa Qingsha Tent, sagot ni Bai Chenluo. Tumango si Yefan at casual na nagtanong, Taishi, kilala mo ba si Qing Yuan? Natuwa si Taishi, syempre. Noong bata pa ako, niyakap din ako ng Qing Yuan God Venerable. Pero sobrang busy niya ngayon, at siya ang may pananagutan sa lahat. Pag-deliver ng gamot sa labas, ilang taon na akong hindi nagkikita.
Sa isa pang 2 taon, ako ay halos 50 taong gulang, at hindi ko alam kung ilang beses ko makikita ang Qingyuan God Venerable bago ako mamatay. Para sa mga monghe, daan-daang taon ang kumukurap. Ngunit ang mga mortal na ito, mula sa pagsilang hanggang sa kamatayan, ay maaaring sapat lamang na mapalad na makita ang mga monghe na ito sa asul na tabing, at mayroon silang malalim na alaala. Paano ang Bingyu at Bingxi? Narinig ko ang tungkol sa dalawang Diyos na iyon. Tila sila ang may pananagutan sa pagprotekta sa ating pagbuo ng depensa sa bundok, ngunit hindi ko pa sila nakita dati. Kung mayroon kang pagkakataon, dapat mong pasalamatan sila. Sila, sabi ni Ironstone. Magtatanong pa sana si Yefan, ngunit bigla niyang narinig ang sigaw ng mga babae na nagmumula sa isang kawayan at kahoy na bahay na dumaan. Kabanata 3253. Naramdaman ito ni Yefan nang hindi namamalayan, at nalaman na may isang batang babae sa loob, na nagbabantay sa isang batang lalaki na 3 o 4 na taong gulang, na umiiyak. Nang marinig ni Tai Shi ang sigaw, nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga at kumunat ang noo. Anong nangyari sa batang iyon? Tanong ni Yefan. Shang Xian, maliit kong pamangkin yan. Sa kasamaang palad, may malalang sakit siya. Paminsan-minsan ay may sakit siya mula noong bata pa siya. Sa pagkakataong ito, malubha ang sakit, at lahat ng halamang gamot ay ginamit. Ang sabi ng doktor ay maaaring mamatay siya sa loob ng ilang araw. Bahagyang bumantong hininga si Bai Chenluo, sorry. Medyo naguluhan si Yefan, hindi ka ba mapagaling ng iyong doktor? Walang magagaling na doktor sa asul na ghost tent. Sinabi ni Bai Chenluo, para sa gayong batang bata, ang mga Meridian ay napakarupok, at napakahirap mag-iniksyon ng espiritual na enerhiya. Ang ilang mga mortal na karamdaman, kahit na ang pinakamalakas, ay hindi mapapagaling, dahil ang mga mortal ay hindi kayang tiisin ito ng pisikal. Sumimangot si Yefan, pagkatapos ay gumamit ng mga mortal na pamamaraan para magpagaling. Walang kwenta, nakita na ng mga doktor sa Green Ghost Tent, ipinanganak na may depekto sa puso ang maliit kong pamangkin. Kung maaari mong linangin, maaari mong muling hubugin ang puso, ngunit dahil ang kakayahan ng aming pamilya sa paglilinang ay masyadong mahirap, at ang mga bata ay masyadong bata, walang pagkakataon. Sinabi ni Tai Shi, ang kanyang mga mata ay namumula, maawa ka sa aking ama, kapatid, hipag, nahugasan ko ang aking mukha ng luha sa taong ito. Napagtanto ni Yefan na ang cultivation civilization ng Hongming Universe ay masyadong binuo. Bilang resulta, ang mortal na agham medikal, at iba pa, ay napakaluma. Pumasok ako at titingnan. Kung may iba pang mga sakit, maaaring hindi ako makatulong, ngunit para sa sakit sa puso, mayroon akong ilang pananaliksik. Bagamat sabik si Yefan na tuklasin ang mga sekreto ng asul na ghost tent, hindi ito masyadong nagtagal. Yeguhan, huwag kang magulo, iba ito sa monghe. Napakarupok ng katawan ng isang mortal, nag-aalalang sabi ni Bai Chenluo. Huwag kang mag-alala, mayroon akong panukat. Bagamat walang pag-asa si Tai Shi, tumanggaw pa rin siya. Pumasok ang 3 sa bahay. Magkapatid, ang dalawang ito ay ang bagong Shang Xian, Ye Shang Xian at Bai Xianzi. Gusto kong pumunta at makita si Xiao Duzi. Pinunasan ng babae ang kanyang luha at mabilis na bumangon para salubungin siya. Si Shukun ay nakakita ng dalawang immortal. Naglakad si Yefan sa gilid ng bata, at ang maliit na batang lalaki na may dilaw na mukha at manipis na kalamnan ay naghihingalo. Mayroon siyang Tetralogy of Follet. Sinulyapan ito ni Yefan at kinumpirma ito. Ano? Si Bai Chenluo at Tai Shi ay natatalo. Congenital heart malformation, ventricular septal defect, pulmonary artery stenosis, right ventricular hypertrophy, aorta overriding. Sandaling bulong ni Yefan sa sarili, napakamot sa ulo. Maaari itong pagalingin, ngunit kailangan ng ilang mga tools sa pag-opera. Natigilan sina Tai Shi at Shukun. Shang Xian, nagsasabi ka ba ng totoo? Iligtas mo ang anak ko. Lumuhad si Shukun sa lupa at nagsimulang yumuko. Huwag kang masyadong excited, ayon sa aking kahilingan, maaari mong tulungan akong maghanda ng isang bagay. Tuwang-tuwang sinabi ni Tai Shi, sige at sabihin mo sa akin. Hanggat may iligtas natin ang aking pamangkin, gagawin natin ang ating makakaya. Hindi naman masyadong exaggerated, tulungan mo lang akong makahanap ng magandang metal, sabi ni Yefan. Ang aking asawa ay isang panday sa Conley, at ang kanyang tindahan ay puno ng iron ore. Sabi ni Shukun. Tama, papasukin ko ang kapatid ko dito. Hindi, dumiretso tayo sa tindahan ng panday, sabi ni Yefan. Dumating sa tindahan ng panday at nakita ang isang matipunong lalaki. Little Man Iron Hammer, nakita ko na si Shang Xian. Kung mailigtas ni Shang Xian ang anak ko, maibibigay ko lahat ng iron ore ko. Tuwang-tuwa ang malaking tao nang marinig niyang may pag-asa ang kanyang anak. Si Yefan ay lumibot at nalaman na karamihan sa mga iron ore dito ay itim na bakal na may mahusay na material. Mukhang mayaman talaga ang Blue Ghost Tent na ito. Pumitas siya ng isang piraso ng napakadalisay na itim na iron ore. Itong piraso, gagamitin ko sa paggawa ng mga kagamitan, hintayin mo ako. Hiniling ni Yefan kay Bai Chenluo na manatili muna sa nayon, habang nakahanap siya ng lugar na walang tao at pumasok sa Yantian Ring.
Masyadong matagal na hayaan ang martilyo na gumawa ng mga tool tulad ng scalpels at tweezers. Si Yefan mismo ay nasa ring. Matapos tunawin ang iron ore gamit ang apoy ng dragon, ginamit niya ang kanyang banal na sentido para kontrolin ang metal, at mabilis na gumawa ng set ng mga surgical tool. Makalipas ang kalahating oras, bumalik si Yefan sa maliit na kubo na kawayan. Bigla kong nalaman na may 12-dosenang mga taga-nayon na nakatayo sa loob at labas ng bahay. Sa tabi ng magkapatid na Tai Shi at Tai Hammer, may isang mabait na matanda. Ang kontrabida ay kasalukuyang mayor ng Taoxi Village. Kao, narinig ko na may paraan si Shang Xian para iligtas ang aking munting apo, salamat muna. Pasasalamat na sabi ni Kao. Shang Xian, ano pa ang gusto mo? Gagawin namin ang aming makakaya upang makipagtulungan, sabi ni Shukun. Teka, kahit anong mangyari, huwag kang kabahan, maghintay ka lang sa tabi. Kung nakikialam ka sa akin at may nangyaring mali, hindi ko ito magagarantiya. Walang oras si Yefan para magpaliwanag sa mga taga-nayon, tutal, buhay ni Xiao Duzi ang nakataya. Naturally, ang mga taga-nayon ay hindi nang ahas na magsalita ng labis, at masunarang tumayo sa pintuan. Nag-alala si Bai Chenluo at nagpumilit na manatili sa tabi upang manood. Sinundan din siya ni Yefan. Pagdating sa bahay, tiningnan niya ang sitwasyon ni Xiao Duzi. Masyadong mababa ang saturasyon ng oxygen sa dugo, may mga senyales ng pneumonia. Kumunot ang noo ni Yefan, hindi optimistiko ang sitwasyon, makatuwirang sabihin na hindi posible ang operasyon. Naiintindihan mo ba talaga ang gamot? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Bai Chenluo. Hindi gaanong nagsalita si Yefan, at nag-inject ng bakas ng espiritual na enerhiya sa katawan ni Xiao Duzi. Pagkatapos ay gamitin ang acupuncture technique para makoma si Xiao Duzi. Pagkatapos ng lahat, walang anesthesiologist na makakatulong. Sa harap ni Bai Chenluo, itinaas ni Yefan ang kanyang kutsilyo at ibinagsak. Nagmamadaling tinakpan ni Bai Chenluo ang kanyang bibig gamit ang isang kamay, halos hindi sumisigaw. Si Yefan ay matulungin at ginawa ang operasyon ng napakabilis. Dapat niyang kumpletuhin ang operasyon sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay gamitin ang Reiki upang pagalingin ang sugat. Kung hindi, ang mga komplikasyon at bakterya ay papatayin ng bata sa paglipas ng panahon. Si Bai Chenluo ay nataranta noong una, ngunit pagkaraan ng mahabang panahon, napagtanto niya na si Yefan ay aktwal na nagsasagawa ng napakaselan na operasyon. Ang mga dalubhasang pamamaraan at mapagpasyang paggalaw ay malinaw na nasa isip sa unang tingin. Tumingin si Bai Chenluo sa lalaki ng may pagtataka na tingin. Hindi inaasahan na mayroon pa ring ganoong side si Ye Guhan. 20 minuto lang ang inabot ni Yefan para makumplito ang operasyon. Matapos gumaling ang sugat ni Xiao Duzi, tumataas ang resistensya ng bata gamit ang Reiki, at naibalik din ang function ng puso. Nang makita ang maliit na batang lalaki na gumaling ng maayos, hindi ka panipaniwala ang pakiramdam ni Bai Chenluo. Alam mo ba talaga ang mga medikal na kasanayan? Kung hindi, hindi ako naghahanap ng gulo. Ngumiti si Yefan. Nakaligtas ka ba ng maraming tao? Ganon ba? Tumango si Yefan, iniisip na mas marami pa siyang papatay. Malinaw na napansin ni Bai Chenluo na ang mga mata ng lalaki ay agad na nagsiwalat ng kakaibang pagbabago. Obvious na dapat ay isang taong hindi pa nakikita ang mundo, bakit ganyan ang mga mata mo? Inakala ni Bai Chenluo na unti-unti na niyang nakikilala ang lalaking ito, ngunit sa huli, nalaman niyang lalo siyang naguguluhan. Tuwang-tuwa ang mga taga-nayon ng Taoxi Village nang malaman nilang gumaling na talaga ang punong nayon Xiao Duzi. Ang pamilyang kahoy na bangka ay umiyak sa tuwa, at inanyayahan sina Yefan at Bai Chenluo na pumunta sa kanilang tahanan, pumatay ng mga baboy at baka, at mainit na aliwin sila. Si Yefan ay orihinal na dumating upang humingi ng impormasyon, kaya natural na masaya siyang kumain at uminom kasama ang mga taga-nayon. Ang mga taga-nayon ay kumanta at sumayaw, at itinuring nilang lahat si Yefan bilang isang kamag-anak. Sa piging, tinanong ni Yefan, punong barangay, ano ang pangalan mo Cao Zhou? Ano? Apelyido ng dalawa mong anak na Tai. Shang Xian, walang apelyido, ang pamilya namin, lahat kami ay gumagamit ng random na pangalan. Walang surname. Bakit? Ang bangka ay nataranta, hindi ba alam ni Shang Xian? Ang mga tao na pumasok sa Berdeng Ghost Tent sa pangkalahatan ay hindi alam ito. Kabanata 3254, isang hukbo ng milyon-milyon. Nagmamadaling gumawa ng haha si Yefan, at sinabing, nagmamadali kaming dumating, at wala kaming oras para malaman ang ilang bagay. Hindi ito masyadong inisip ni Kaoya, at sinabing, tama, gumagala ang pamilya namin noon dahil sa mahina nilang kwalifikasyon sa paglilinang, at inalipin at ipinagpalit sa iba't ibang paraan. Ang tanging bagay na ipinasa mula sa ating mga ninuno ay ang pendant ng World Tree bilang isang token. Kung tungkol sa iba pang mga bagay, hindi namin alam kung saan nanggaling ang mga ninuno, at wala kaming iniwan na apelyido. Mapait na ngumiti si Cao Zhou, tayong mga walang kwentang tao, hindi natin alam kung anong lahi tayo, at natural na hindi tayo karapat-dapat na magkaroon ng apelyido. Ang lahat ng mga taga-nayon ay nagpakita ng mapagpakumbaba ng mga ekspresyon, at halatang nadama na hindi nila may angat ang kanilang mga ulo.
Kahit na ang mga hindi kwalipikadong mortal, sa pangkalahatan, palaging may ilang mabubuti sa mga inapo. Ngunit sila ay isang sinaunang lahi ng tao, ngunit ang kanilang kakayahan ay mahirap sa mga henerasyon. Hindi mo ba naisip ang magpakasal sa isang dayuhan? Tanong ni Ye Fan. Yes Shangxian, mukhang hindi ka pamilyar sa aming pamilya. Paano mo nasabi? Shangxian, kung ang aming angkan ay nagpakasal sa isang dayuhang angkan, napakahirap magkaroon ng mga anak. Natigilan si Ye Fan saglit, at hindi maiwasang tumingin kay Bai Chenluo. Sa ganitong paraan, ang pagsilang ni Bai Chenluo ay hindi madali, mula noong sinaunang panahon, sinubukan din naming baguhin ang aming mga inapo, kaya aktibo kaming nakipag-asawa sa mga dayuhang lahi. Gayunpaman, ang aming mga angkan, lalaki man o babae, ay mahirap pakasalan. Alien breeding. Hindi lamang iyon, kahit na ang ilan sa kanila ay nagtagumpay paminsan-minsan, ang kakayahan sa paglilinang ng mga supling ay napakahirap pa rin. Kahit na may bloodline ng clan, sa huli, hindi magising ang bloodline. Bumantong hininga si Tai Shi, Shangxian, maaaring tayo ay isang pamilya na inabandona ng Panginoon ng Hongmeng. Bagaman ang ating mga ninuno ay ipinanganak na may World Tree, sila ay isang grupo lamang ng mga walang kakayahan na mababang antas na tao. Paano mo masasabing wala kang kakayahan? Nakangiting sinabi ni Ye Fan, nagtatanim ka ng elixir, ngunit talagang kamangha-mangha ka. Ang bangkang kahoy ay ngumiti at umiling, nagbibiro si Shanghayan, anong klaseng kasanayan ito? Maaaring ipinanganak tayo na may World Tree, kaya hindi tayo ibubukod ng World Tree. Maaasa lamang tayo sa kakayahang ito na maghanap ng kanlungan ng Berdeng Ghost Tent. Hindi mapigilan ni Bai Chenluo na matigilan, may World Tree ba dito? Sa sandaling matapos siyang magtanong, napagtanto ni Bai Chenluo na siya ay nakaligtaan. Sa sandaling sabihin ang tanong na ito, hindi ba parang hindi sila miyembro ng Qing Shajing? Oo nga, si Cao Zhou at ang isang grupo ng mga taga-nayon ay natulala. Bai Chenluo, tanga ka ba? Mahinahong sinabi ni Ye Fan, hindi ito Taoxi Village. Mabilis na nagpakita si Bai Chenluo ng biglaang tingin at tumango. Oo, hindi ako nakareact kaagad. Noon lang naintindihan ng mga taga-nayon. Fairy White, natural na walang World Tree ang village natin, mali ang pagkakaintindi mo sa kahulugan ng kontrabida. Nakangiting tanong ng bangkang kahoy, nga pala, ang dalawang immortal, ilang tao ang kailangan mong tipunin sa oras na ito para pumunta sa lingtian para tumulong. Okay, then as usual, pumunta ka muna sa 10 tao, hindi sapat para magpakilos muli. Tumango si Ye Fan, huwag kang mag-alala, handa ka na. Kung gayon, bakit hindi kayong dalawa ang manatili sa aming nayon ng ilang araw? Iniligtas mo ang aking munting apo, dapat ay lubos na nagpapasalamat ang ating pamilya. Umaasang sabi ni Kaoya. Oo, Shangxian, bibili ako ng magandang black iron ore para sa iyo, para lang ipakita ang puso ko. Niyakap ni Hammer ang anak na may walang muwang ng ngiti. Hindi ito magagawa ni Ye Fan, kaya nais niyang mangolekta ng higit pang impormasyon dito. Nakakaistorbo kanyan, mananatili tayo ng ilang araw. Ang mga taga-nayon ay masayang lumapit upang mag-toast muli. Sa gabi, si Ye Fan ay nakaupo sa isang daungan sa tabi ng batis, nakatingin sa langit, natulala. Ang mabituing kalangitan ay nagpapatunay na ito ay hindi isang saradong espasyo, ngunit isang nakatagong mundo pagkatapos magkahiwalay ang kabilang panig. Akala ko pumunta ka sa World Tree. Lumapit si Bai Chenluo at umupo sa tabi ni Ye Fan. Makinig sa sinabi ng punong nayon, ang mga espiritual na bukid malapit sa World Tree ay maaaring magtanim ng mataas na kalidad na elixir. Hindi lang nila alam kung bakit sila lang ang mga mortal na malayang nakakalapit sa World Tree. Kung gayon, ano ang susunod na gagawin natin? Tanong ni Bai Chenluo. Teka, ano pang hinihintay mo? Ngumiti si Ye Fan nang hindi nagpapaliwanag. Galit na sinulyapan siya ni Bai Chenluo, at sinabing, kanina lang ako nagpunta sa bahay ng ilang tao at tiningnan ang kanilang kapaligiran. Nararamdaman ko, na ang kanyang kamahalan sa Berdeng Ghost Tent ay napakabait sa kanila. Ang mga taga-nayon dito ay nakatira at nagtatrabaho sa kapayapaan at kasiyahan. Sinasabi na mayroong 12-dosenang mga nayon dito, na lahat ay magkatulad. Umaasa sila sa World Tree Seed Medicine, at ang Qing Shajing ay responsable sa pagbebenta ng mga gamot at pagbili ng mga materyales, na kapwa kapaki-pakinabang. At least nandito sila at hindi na kailangang mag-alala na ibenta bilang mga alipin. Napabuntong hininga si Ye Fan, oo. Sa kasalukuyan, ang mga tao ng Qingqiu clan ay maaaring gusto lang protektahan ang lahi na ito. Siyempre, may iba pang mga kadahilanan na hindi maaaring maalis, ngunit hindi pa rin alam. Kumurap si Bai Chenluo at nagtanong, ngayon lang, noong nakatingin ka sa mabituing kalangitan, ano ang iniisip mo? Natahimik si Ye Fan. Iniisip mo ba ang pamilya mo? Ngumiti si Bai Chenluo at sinabing, nakita ko ang punong nayon at ang kanilang pamilya ngayon, at mukhang napakasaya nila. Nami-miss ko talaga si Tatay at Xiaoju. Kung nami-miss mo ang Hanxiang Pavilion, bakit hindi mo? Bumalik tayo at tingnan. Tahimik tayo, napangiti si Ye Fan, miss ko na ang pamilya ko. Pero hindi na ako makakabalik ngayon, bakit? Masyadong malayo.
Malayo na tayo ngayon kay Huan. Napakalayo ba ni Shahe? Hindi alam ni Bai Chenluo kung nasaan siya ngayon. At least, napakalayo nito sa bahay ko. Bulong ni Ye Fan. Aufa Divine Realm. Sa labas ng Mechanical Temple, sa isang terrace na daan-daang metro ang taas. Si Su Qingzhou at iba pang mga babae ay magkasamang tumayo, naghihintay ng isang bagay. Angel, bihira ka lang magbihis ng ganito. Tumingin si Shilanyu kay Angel, na nakasuot ng puting damit na prinsesa, at sinabing may maliit na ngiti, iba ka ba sa amin? Angel pouted, Xiaoyu, you don't talk nonsense, matagal ko nang hindi nakikita si Patricia, she is my very important friend, I think it should be more formal. Xiaoyu, mali ba ang impormasyon mo? Bakit meron? Walang figures. Medyo naiinip si Xiao Ziner. Hindi ka maaaring magkamali, nakita ko ang eyeliner sa Palatine Imperial City at ang eyeliner sa ilang mga lungsod ng Protoss. Habang nagsasalita siya, isang gintong liwanag ang lumitaw sa malayong kalangitan. Ang lungsod ng makinarya ay nagsimulang makaramdam ng pagyanig, at ang ilang mga halimaw na nananatili sa lungsod ay gumawa ng mga pagsabog ng panik na hiyawan. Ano ang sitwasyon? Dumating ang Emperor of Guns na may kasamang hukbo na 1,000,000. Hindi, wala akong nakitang maraming tao sa aking eyeliner. Inusenteng sabi ni Shilanyo. Sa unahan, 10,000 iba't ibang mythical beast, halimaw, at lahat ng uri ng Protoss cavalry ang sumugod. Mayroong talagang ilang mga gintong dragon sa ulo. Paanong posible? Saan nagmula ang Celestial Clan? Isang hukbo ng mga banal na hayop. Napatingin si Su Qingzhou kay Salie sa tabi niya, at tinanong si Ling Yue, wala pa ba si Feng Xiaotian? Umiling si Ling Yue, na may pag-aalala sa kanyang mga mata. Kabanata 3255. Inay, parang may mali. Biglang iniangat ni Xiao Jin ang kanyang ulo, kumurap at sinabing, ang mga banal na hayop na iyon, bagamat tama ang hininga, lahat sila ay tila masyadong mahina. Pinakiramdaman ito ng mabuti ng mga babae at nalaman nila na tila ito nga ang nangyari. Ang 5-clawed golden dragon na iyon ay mukhang makapangyarihan, ngunit hindi sila kasing lakas ng pamimilit ni Xiao Jin. Keke, ito ba ay batas ng ilang general ng Diyos? Tanong ni Ning Zimo. Nga pala. Sa pagkakataong ito kasama ang Emperor of Guns, si Mulder iyon, ang pinuno ng mga tanod ng sharpshooter, maaaring siya iyon. Hulaan ni Shilanyo. Habang nagsasalita siya, natakpan na ng itim na hukbo ng mga divine beast ang kalangitan. Isang kahangahangang imperial na pamimilit ang bumalot sa Black Gold Tower. Nasaan ang Sword God? Ang malakas na boses ay parang baliw na kulog. Nakita ko ang isang matangkad at matipunong lalaki na nakatayo sa ibabaw ng isang higanting dragon, na tinatanaw ang karamihan. Ang nagniningning na gininto ang liwanag ay nagmukhang kakaibang kahanga-hanga ang figure ng lalaki. Ito ay ang emperador ng baril na si Tai Kang. Kamahalan ng Gun Emperor, hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng maringal na hukbong ito. Kalmado siyang sinulyapan ni Su Qingzhou. Bakit kailangan kong ipaliwanag ito sa iyo? Hindi ka karapat-dapat na kausapin ang haring ito at hayaang lumabas ang Sword God at Feng Xiaotian. Si Tai Kang ay mukhang mapanlate. Paumanhin, ang aking asawa ay wala sa bahay at pansamantalang wala, nakangiting sabi ni Su Qingzhou. Talaga, kung manggahas kang linlangan ang haring ito, mag-ingat ka sa iyong buhay. Ang mga mata ni Tai Kang ay kumislap ng maliwanag, tulad ng dalawang matalim na talam. Ang isang mas malakas na pamimilit sa antas ng emperador ay nagparamdam sa mga kababaihan na ang kanilang buong katawan ay kumukulo sa lakas at dugo. Ito ay isang napakalakas na paglilinang, hindi nakakagulat na siya ay maaaring maging unang tao ng Protoss. Mukhang ang paglilinang ng aking asawa ay mas mababa kaysa sa kanya. Siya ba ay palaging ganito kalakas? Kamahalan, hindi na namin kailangang magsinungaling sa iyo. Ang dahilan kung bakit kami naghihintay dito ay upang makipag-usap sa iyo. Sinabi ni Su Qingzhou, handa kaming magbigay ng tulong sa abot ng aming kakayahan para sa mga problema na kasalukuyang kinakaharap ng kaharian ng langit na Diyos. Kinusot ni Tai Kang ang kanyang mga mata at sinabing, babae, paano mo nalaman na darating ang haring ito? Ilang especially iyan na ba ang na-install mo sa Heavenly God Kingdom? Kamahalan ng Gun Emperor, wala kaming intensyon na saktan, hindi pa banggitin ang Intelligence Network at ang Protoss. Mayabang. Itinuring mo ang iyong sarili bilang asawa ng Diyos ng Espada, para makapagsalita ka ng walang kaparirikan sa harap ng haring ito. Dumadagandong ang boses ni Tai Kang. Tito, bakit ang sanggit mo? Biglang may narinig na pamilyar na boses ng babae. Nakasuot ng ice blue court dress, ang banal at matikas na si Patricia ay matagal nang nagtagal. Huwag kang matakot, hindi mali siya ang tito ko, mahilig lang magpahangin. Kumaway si Patricia sa mga babae at nakangiting nagpaliwanag. Patricia, anong gusto mo? Bilasan mo at umatras. Ang haring ito ay nakikipag-usap sa Diyosa ng Espada. Matigas na sabi ni Tai Kang. Tito, itatanong ko lang po sa inyo, ano po ang gusto ninyong gawin? Hindi kami nagpadala ng mga tropa para sa lakayin ng Human Alliance, bakit mo hinayaang gumawa si Lord Mulder ng napakaraming pottery doll? Medyo hindi natural ang ekspresyon ni Tai Kang, at nanahimik siya.
Huwag magsalita. Tito, ayaw mo bang magkaroon ng karangyan? Hindi ka pinayagan ni tita na dalhin ang mga guard, akala mo ba wala kang baraha? Ha, kalokohan. Mapangahas. Ang hari ba na ito ang uri ng Diyos na nagmamahal sa walang kabuluhan? Nagmamadaling depensa ni Tai Kang. Pero lahat ng babaeng naruroon ay biglang dumating. Ano? Peke ang mga mythical beast na ito, lumalabas na para lang sa karangyan. Ngumuso si Xiao Ziner. Hihi, baril ang emperador ay medyo kawili-wili, lumalabas na ang asawa ay mahigpit, nakangiting sabi ni Wu Yechuan. Sure, please be quiet. Huwag mong hayaang lumabas ang gulo sa bibig mo. Nagmamadaling panghihikayat ni Du Yuner, ngunit hindi niya maiwasang matawa. Tai. Naramdaman ni Kang na mapurol ang kanyang mukha, at mariing sinabi, Patricia. Hindi ka nagsasalita ng walang kaparirikan. Tito, huwag mong kalimutan, sa pagkakataong ito pagdating ko sa Human Alliance, binigyan ako ng aking tiyahin ng kapangyarihan na panuurin ka. Kung tinatrato mo ng masama ang mga kaibigan ko at nawalan ka ng galit, babalik ako at sasabihin ko sa tiyahin ko. May mapaglarong mukha ni Patricia. Ang mga sulok ng bibig ni Tai Kang ay kumaibot, napakapalayaw ni Katie. Iyon ay dahil alam ni Auntie na hindi ako magpapaligoy-ligoy, at si Tio, bagaman ikaw ay bayani at walang talo sa labanan, sa ilang mga aspeto, ang iyong mga pagkukulang ay makinis. Kami ni Tita ay para sa iyong ikabubuti lahat. Ano ang layunin ng oras na ito, kailangan mong mag-isip ng mabuti. Malamig na sumangot si Tai Kang, iwinagayway ang kanyang kamay at sinabi, Mulder, umatras. Ngumiti at tumango ang matandang si Mulder na nakasunod sa likuran. Sa kisap mata, hindi ko alam kung ano ang nangyayari, ang 10,000 mythical beast at general sa langit ay naging mga maliliit na figure ng palayok. Ang mga figure na ito ay lumipad pabalik sa storage bag ni Mulder, na parang walang nangyari. Oy, itong matandang lolo, nag-iisa, nag-conjured ng ganoong hukbo. Si Sheila New noon. Namangha. Kahit na ang lahat ng ito ay peke, ang hininga ay totoo, tila hindi nito makakamit ang 100% ng lakas ng katawan, sabi ni Feng Qinglan na nakakunot ang noo. Hindi nakakagulat na siya ang pinuno ng sharpshooter. Siya lamang ang makakaabot ng 1,000,000 sundalo, sabi ni Xiao Waiso. Ano ang mga batas ng eroplano, nakikipaglaban ka sa mga Diyos at demonyong ito noon? Sina Feng Yaoying at Xu Lingshan ay napalampas sa maraming laban, at sila ay natulala ngayon. Su Qingzhou, don't mind, nandito tayo sa pagkakataong ito dahil may pag-uusapan tayo. Ang aking tiyuhin ay hindi mahusay sa komunikasyon, kaya sumama ako sa kanya. Lumapit si Patricia sa mga babae at nakita niya si Angel na may emosyon sa mga mata. Ang tagal na, pakiramdam ko nakatingin pa rin ako sa salamin kapag nakikita kita. Ngumiti ng malapad si Angel at umakyat para yakapin si Patricia. Nag-aalala ako tungkol sa kalagayan mo sa kaharian ng langit. Nakakatuwang makita kang maayos. Silly girl, kaya kung iligtas kahit isang maliit na idiot na tulad mo sa isang desperado na sitwasyon. Paano ako magkakaproblema? Well, I knew that you must have your own plans, nakangiting sabi ni Angel. Ngumiti ng kakaiba si Sheila New sa tabi niya, at niyakap si Wu Yeshuo. Four, you little idiot, si Wu Yekwang ay nagtataglay din ng mapaglarong espiritu, Xiaoyu, you little fool, nagyakapan ang dalawa at naghalikan. Napahiya si Angel, anong ginagawa mo? Puchi, ngumiti si Sheila New at sinabing, wala lang, sa tingin ko lang Angel, maganda ang relasyon niyo ni Patricia. Namula si Angel hanggang tenga, biro, hindi niya may kumpara sa dalawang duwende na iyon. Huwag mong aibuli si Angel, hindi ba, sa iyo ang lahat, hindi mahalaga, mataimtim na sabi ni Ling Yue. Ate Weiwei, bakit ka rin ganyan? Iiyak na sana si Angel, nagkaroon lang siya ng espesyal na relasyon kay Patricia, pero wala siyang ibang iniisip. Kapag masaya ang kapaligiran, biglaan. Marahas na sigaw ni Tai Kang. Abyss Witch. Nakatutok ang mga mata ni Tai Kang kay Sally Ye. Ang iconic na mahabang snow silver na buhok, at ang espesyal na Abyss Demon Breath, ay hindi may tatago sa lahat. Saglit na natigilan si Patricia, may naisip agad siya, at kinakabahang sinabi, Tito. Walang kasalanan si Sally Ye. Kaibigan ko siya. Humph. Siya ang Crown Prince ng 7th Kingdom at ang Witch of the Abyss. Don't care. Tinawag ni Tai Kang ang Magic Spear nang hindi nagsasalita. Chapter 3256 na bobo ka ba? Kumunot ang noo ni Sally Ye, alam niyang karamihan sa mga protos ay ayaw sa kanya. Pero dahil sa karelasyon ni Patricia, naisip niyang hindi na. Obviously, mali ang hula ni Sally Ye. Si Kanganir ay kumikinang na may nakasisilaw na kinang, at ang layunin ng sibat ng Overlord ay nagpagalit sa lahat ng mga babae. Mas malinaw ang pakiramdam ng mga babaeng nasa eroplano tulad ni Su Qingzhou at Xiao Ziner, kaya lalo silang nabigla. Kung sasabihin mong walang kapantay si Ye Fan, tulad ng isang emperador na independyente sa lahat ng nabubuhay na nilalang at nag-iisang nagsusumikap sa tuktok. Ang Panginoong iyon ng Tai Kang ay parang isang dakilang emperador na gustong guluhin ang mundo at pamunuan ang 4 na direksyon.
Dalawang emperador-level artistic conception, mula sa hininga, maaari mong maranasan ang natatanging personalidad ng dalawang emperador. Tito. Inabot ni Patricia para pigilan ito. Gayunpaman, dahil sa sibat ng isang nakakatakot na emperador, hindi makalapit ang mga babaeng katabi niya. Abyss Witch. Mamatay. Sinaksak ni Taikang ng sibat, nang walang kaunting kampana at sipol, diretso sa gitna ng mga kilay ni Sally Ye. Si Sally Ye ay hindi nag-alinlangan, ang cultivation base na ito ay hindi isang konsepto. Sa harap ng mga top-level powerhouses, direkta niyang pinili ang anino upang makatakas. Ngunit sa sandaling nagdemonyo si Sally Ye, dumating na ang layunin ng sibat. Bang! Ang! Tinusok ng matalim na sibat ang anino ni Sally Ye. Isang lusak ng dugo ang naiwan sa lupa, at si Sally Ye ay nagtago sa lupa sa isang iglap. Sally Ye! Nagulat si Xiao Ziner. Sa panahong ito, kitang-kita sa kanilang lahat kung gaano kalaki ang pinagbuti ni Sally Ye. Wala silang paraan upang makatakas mula sa mga anino, sila ay walang talo. Gayunpaman, sa sandaling nagkita sila, binasag ni Taikang ang multo sa isang casual na suntok. Nag-aatubili si Xiao Ziner na ang pagiging isang emperador sa parehong oras ay walang ibig sabihin. Kahit sa antas ng imperial, napakalayo pa rin niya kay Taikang. Gusto mong tumakbo. Ngumisi si Taikang. Pagun, lumulubog na bangka. Isang sibat. Tinusok sa lupa, tumagos sa isang kapangyarihang lampas sa primordial origin. Parehong puwang at bagay ay nahulog sa isang estado ng pagkabasag. Kung hindi dahil sa sinadyang kontrol ni Taikang, marahil ang buong Arcane Divine Realm ay madudurog ng baril na ito. Nahirapan para sa mga babae na tumayo man lang sa kanilang kinatatayuan, at sila ay napailing na sila ay tumakas. Si Sally Ye, na nakatakas sa lupa, ay direktang napailing bilang target. Napasigaw si Sally Ye, pakiramdam na ang kaluluwa ng Diablo ay malapit ng mahati, at ang kanyang katawan ay tinina ng pula at nahulog sa isang pool ng dugo. Tulad ng inaasahan sa Abyss Witch, ngunit siya ay matibay, hindi ka pinatay ng Shanzhou ng hari sa ilang segundo. Itinaas ni Taikang ang kanyang sibat, gayunpaman, ito na ang wakas para sa iyo. Huwag mo nang isipin. Nang makita ito, humakbang pasulong si Xiao Ziner at inihagis ang hindi masisira na pulang Lotus Phoenix na gininto ang katawan. Hindi pinangalan ng Feng Yan, ang talam ng Nirvana. Ang itim pulang espada na tinusok ng isang espada, at lumitaw ang magkakapatong na bilog ng liwanag. Sinulyapan ito ni Taikang at natangay ng isang putok. Ang layunin ng sibat ng isang Panginoon ay tumawid sa gitnang distansya at direktang tumama kay Xiao Ziner ng maaga. Paft! Lumipad pa atras si Xiao Ziner, at ang walang kamatayang gininto ang katawan ay direktang natamba. Emperor-level Phoenix Flame. Ito ay bihira, ngunit sa kasamaang palad. Malayo ka pa, ate. Tumakbo si Du Yuner at mabilis na pinakawalan si Huang Yan, na gustong gumaling agad si Xiao Ziner. Ang mga mata ni Xiao Ziner ay puno ng kahihiyan at hindi pagpayag, dahil ang 7 butas ay dumudugo, at ang dugo at luha ay damaloy mula sa kanyang mga mata. Uncle, stop fighting. Si Sally Ye ay hindi kaaway. Sinubukan siyang pigilan ni Patricia. Umalis ka na. Nagpakawala si Taikang ng shockwave na nagpayanig pabalik ni Patricia. Sasabihin ko sa tita ko kung gagawin mo ulit ito. Galit na umirap si Taikang, Patricia. Binabalaan ka ng haring ito. State affair ito, hindi paglalaro ng bata. Kahit nandito si Katie, papatayin ng haring ito ang bruhang ito. Mapatla ang mukha ni Patricia Sia, alam niyang seryoso si Taikang. Tamad magsalita ng walang kaparirikan, saksakin mo na lang. Walang katapusan. Muling binaliwala ni Spear ang distansya at kinuha ang buhay ni Sally Ye. Ang puso ng mga kababaihan ay lumubog sa ilalim ng lambak, dahil walang makakapigil sa ganitong uri ng Taikang. Tila nanigas ang buong katawan ni Sally Ye, at ang pagpindot ng layunin ng sibat ng Panginoong ito ay nahirapan siyang gumalaw. Nasa sakit at kawalan ng pag-asa si Sally Ye sa kanyang puso. Masyado pa siyang mahina. Paumanhin, Wang. Hindi na ako makapaghintay sa araw na babalik ka. Pumikit si Sally Ye. Lumipas ang ilang segundo. Iminulat ni Sally ang kanyang mga mata, nalaman lamang niyang hindi siya patay. Sa harap mo, itim. Sa sandaling ngayon, ang itim na kapangyarihang ito ay ganap na bomb-alot kay Sally Ye. Yan Bingjia. Sumimangot si Taikang, ang kanyang mga mata ay nagpapakitang muli ng interes. Feng Xiaotian, nandito ka pa rin. Napakadelikado, napakadelikado. Si Feng Xiaotian, nakasuot ng kulay abo, ay sumugod sa eksena kasama si Tianfeng Longying. Gun Emperor, napakawalan Jie mo, anong klaseng kasanayan ang mangbuli ng batang babae? Bakit, kapag wala ang kuya ko, pumupunta ka sa bahay niya para ay bully ang babae niya? Ikaw ay isa ring matagal ng itinatag na emperador at isang malakas na tao. Ngayon, maaari ka bang maging mas makatwiran? Kahit bastos akong tao, hindi ako magpapatalo sa mga babae. Sa sobrang takot ni Feng Xiaotian, pinunasan niya ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ilang sandali lang, namatay si Sally Ye. Wala rito ang kanyang panganay na kapatid, at kung ang mga hipag ay may 3 lakas at 2 kahinaan, nahihiya siyang makita si Ye Fan.
Siya ay isang abyss witch, hindi isang mahinang babae, malamig na ngumuso si Tai Kang. Kung gayon ang bata pa niya, bakit hindi mo patayin ang Reyna ng Thousand Faces? Hindi ko alam kung nasaan ang Reyna ng Thousand Faces. Utut. Inaapi mo ang malambot at takot sa mahirap. Anong alam mo? Alam mo ba kung gaano karaming mga tao ng aking Protoss ang napatay kamakailan ng kanyang lolo, si Asmodeus, ang kanyang mga demonyo? Malakas na tanong ni Tai Kang. Kamahalan na hari ng baril, alam naming dumating ka sa pagkakataong ito dahil ang kaharian ng langit na Diyos ay inatake ng ilang hari ng demonyo. Nagmamadaling sumigaw si Su Qingzhou, bagaman wala ang asawa ko, maaari tayong umupo at mag-usap. Magkaibigan kami ni Patricia at pwede maging magkaalyado. Hindi na kailangan. Nandito lang ang haring ito para kumpirmahin na wala talaga ang Sword God. Dahil walang Diyos ng espada sa likod ni Asmodeus, papatayin muna ng haring ito ang kanyang apo, at pagkatapos ay sisirain ang ikapitong kaharian. Tai Kang, tanga ka ba? Hindi mo muna dapat itanong, saan na ba nagpunta ang kuya ko? Ngayon ang labanan ng mga Diyos at mga demonyo ay isang umutot. Alam mo ba kung ano ang ginawa ni Satanas? Hindi nakaimik si Feng Xiaotian. Tai. Ang mukha ni Kang ay kumaibot, ang kanyang mga mata ay malungkot at sinabi niya, naglakas loob ka bang makipag-usap sa haring ito ng ganito? Pinatay ng haring iyon ang unang tao sa iyong angkan ngayon, at pagkatapos ay pinatay ang bruhang kalaliman. Dati. Tapos na siyang magsalita, nasaksak na ni Tai Kang ng baril. Si Feng Xiaotian ay hindi nang ahas na pakialaman, mga hipag, tumakbo ka. Habang hinahayaan ang mga babae na umatras, tinakto niya ng inkstone armor ang kanyang katawan. Bang! Hindi mapigilan ni Feng Xiaotian ang Panginoon na huwag pansinin ang distansya, at umasa kay Yan Bingja at Shuwei, nilabanan niya ang putok na ito. Damn! It hurts daddy. How come you old man is so much stronger than before? Nagluwas si Feng Xiaotian ng isang subo ng dugo. Noong nanunood ka ng labanan sa pagitan ng haring ito at ni Jerose, ang haring ito ay gustong makipagkita sa iyo, ngunit ang matandang lalaki ay maaaring tumakbo ng mas mabilis kaysa sa iba. Feng Xiaotian, nagbago ang isip ng haring ito. Ibaba ko muna kayo at kunin ang Human Alliance bilang isang vassal state. Ang paglalakbay na ito, ang haring ito ay hindi maaaring dumating ng walang kabuluhan. Tumawa si Feng Xiaotian at nagsabi, ang alyansang ito ng tao ay ang bansa ng aking panganay na kapatid. Wala rito ang aking panganay na kapatid, ngunit kailangan ko siyang bantayan kahit anong mangyari. Kung gayon, tingnan natin kung mayroon kang kakayahan. Ngumisi si Tai Kang, at biglang naglabas ng nakakatakot na puwersa na mas kakaiba sa dati. Sa pamamagitan lamang ng pagpapakawalan nito, ang nakapalibot na espasyo ay nagsimulang maging hindi mabata at patuloy na nabaluktot. Ang mukha ni Feng Xiaotian ay nagbago ng husto. Ikaw na matanda, araw-araw kang walang ginagawa kaya hindi mo na kayang magtanim. Talagang natanto ang kapangyarihan ng simula. Kabanata 3257 Muzu. Sa sandaling naramdaman ni Su Qingzhou ang kapangyarihang ito, alam niya na talagang hindi nila mahawakan ng kahit katiting na bahagi. Pagharap kay Feng Xiaotian, si Tai Kang ay walang kahit katiting na biro, ito ay isang tunay na galaw. Wei. Naunawaan ni Ling Yue, tinawag ang Flint Compass, at nag-activate ng teleportation circle sa lungsod ng mga makina. Matagal nang inisip ni Su Qingzhou na maaaring makubkob siya ng isang malakas na kaaway, kaya inilaan niya ang kanyang kamay ng maaga. May nakita akong puting liwanag na tumatakip sa buong mechanical tower. Sa isang iglap, ang mga babae, kasama ang buong underground laboratory, ay na-teleport palayo. Ang Zhongzhou Yuncheng, isang umuusbong na komersyal na lungsod, ay ang kabisera ng agham at teknolohiya na nilikha ni Chu Yunyao sa pamamagitan ng negosyo. Sa isang bukas na espasyo, biglang lumitaw ang mekanikal na tore. Sa isang kisap mata, ang mga babae ay dumating na daan-daang milyong milya ang layo. Sa kabutihang palad, nagawa ni Weiwei ng maayos ang teleportation array, kung hindi, baka wala tayong oras para tumakas, sabi ni Nyan Rujiao na may matagal na takot. Qingzhou, maaari bang tumayo si Feng Xiaotian kay Tai Kang? Bakit? Pakiramdam ko ba ay mawawasak ang buong Kyushu kapag bumaril ang Spear Emperor? Gusto lang ni Tai Kang na talunin si Feng Xiaotian, para maalis niya ang Human Alliance, walang makakasira sa Kyushu. Dumating ang mga babae sa laboratorio, at binuksan ni Chu Yunyao ang holographic projection. Sa lungsod ng mga makina, dahil ipinaalam na ni Su Qingzhou ng maaga, ang sangkatauhan ay karaniwang nailikas ng maaga. Sa sandaling ito, mahigpit na naglalaban sina Feng Xiaotian at Tai Kang. Sa loob lamang ng ilang sandali, maraming lugar sa lungsod ang nawasak sa lupa. Ito ay masyadong palpak, ito ay talagang hindi makatwiran. Hindi namin maipaliwanag ang aming mga salita ng malinaw, kaya sinisira namin ang aming lungsod. Kung hindi dahil sa mahinang ulan kanina, ilan kaya ang namatay? Napabuntong hininga si Su Qingzhou, nagkamali ako. Qingzhou, ano ang kinalaman nito sa iyo? Tanong ni Angela. Nakalimutan ko ang isang layunin na katotohanan. Malamig na tiningnan ni Su Qingzhou ang eksena ng labanan, at bamulong, ang saligan ng negosasyon ay hindi kita, ngunit ang kapital para makipag-ayos. Malinaw naman.
Sa kawalan ng asawa ko, hindi kami sineseryoso ni Tai Kang. Natahimik ang mga babae. Ikinuyong ni Xiao Ziner ang kanyang mga kamaunang mahigpit, ang kanyang mga kuko ay nakaimbed sa kanyang mga palad. Kung ganoon, ang Feng Xiaotian lang ang mapapanood mo. Kasabay nito, ang lungsod ng makinarya ay nawasak. Maaliwalas na simoy ng hangin at mga ulap. Baliw na Dragon Blood Shi. Pagkatapos, 3 galaw lang, si Feng Xiaotian ay agad na gumamit ng recovery moves at strengthening moves. Matingkad na berde ang kalangitan, at ang kapangyarihan ni Aoki ay tumakas sa hangin, na nagpapabilis sa paghilom ng mga sugat sa katawan ni Feng Xiaotian. Binalot ni Feng Xiaotian ang nakasisilaw na Shenlei sa magkabilang kamay, naging mga kamao ni Shenlei, at hinarap ang matalim na baril na Conganier. Nakabalot si Rao ng Dragon Blood Armor at Inkstone Armor, at hindi pinansin ng Overlord Spear ang distansya, o ang katawan ni Feng Xiaotian ay nasugatan. Bagamat may bentahe si Tai Kang sa absolute distance, hindi siya nag-abalang maglaro mula sa malayo. Sa halip, ginamit niya ang Overlord Spear Intent para mapanatili ang isang suntukan na 5 metro kay Feng Xiaotian. Ang kahulugan ng Tai Kang ay halata, iyon ay ang paggamit ng isang hindi mapag-aalinlanganang labanan upang sirain ang unang tao ng sangkatauhan. Nakakasira ng tiwala sa sarili. Magic Gun, walang katapusan. Ang anino ng baril ay parang bugzo ng hangin at ulan, at agad nitong itali si Feng Xiaotian sa pugad ng trompeta. Flying Dragon Crossing. Alam ni Feng Xiaotian na hindi matalinong labanan ang lahat ng pag-atake, kaya diretso niyang binasag ang isang kidlat sa kanya upang mag-teleport sa isang maikling distansya. Sa estado ng malinaw na hangin at mga ulap, ang kanyang lumilipad na dragon na pagtawid ay maaaring halos hindi nakakapinsala. Isang paglipat, itinuro ni Feng Xiaotian si Tai Kang. Libu-libong mga absolute. Libu-libong dragon crossbows ang naging makakapal na beam cannon, nilunod si Tai Kang. Hinulaan na ni Tai Kang. Ang backhand na matalas na sibat ay umiikot sa harap niya, at ang umiikot na katawan ng sibat ay hamarang sa lahat ng mga crossbow ng dragon. Ang homeopathic magic spear ay inikot ang ulo ng sibat at sinaksak patungo kay Feng Xiaotian. Bagon, Chase Soul. Dumating si Tai Kang sa harap ni Feng Xiaotian sa isang iglap, at ang dulo ng baril ay nakadikit na kay Yan Bingjia. Muling ginamit ni Feng Xiaotian ang Filungdo. Sa sandaling lumipat siya, nalaman niyang si Tai Kang ay lumipat din kasama niya. Paano ito nangyari? Bahagyang tumagilid si Conganier at tinusok ang talam ng balikat ni Feng Xiaotian. Ang Soul Chasing, ng haring ito ay maaaring gumalaw kasama ang kaluluwa ng kalaban, para mailigtas mo ang iyong lumilipad na dragon na tumatawid. Hanapin ang ganap na distansya ng kaluluwa, kahit na ito ay na-teleport ka agad, sa loob ng isang tiyak na distansya, ang paghabol sa kaluluwa ay magiging matagumpay pa rin. Kinagat ni Feng Xiaotian ang kanyang mga ngipin at hinawakan ang baril. Sa isang sipa, sinipa ang ulo ni Tai Kang. Ang katawan ni Tai Kang ay mayabang, at siya ay may malakas na sibat na nagpo-protekta sa katawan. Natigilan siya sa sipa nito, at ilang patak lang ng dugo ang tumalsik. Sa dulo ng baril, madudurog ang mga buto ni Feng Xiaotian. Si Feng Xiaotian ay mayroon ding malakas na kakayahan sa pagbawi. Matapos mabilis na mabawi ang kanyang katawan, isang puwersa ng misteryosong yelo ang pinakawalan. Moxo. Ang trick na ito ng 6 na rubbery Qinglong's Mysterious Eyes Technique ay nagdulot ng mga may itim na snowflake na lumutang sa kalangitan. Ang kombinasyon ng kapangyarihan ng kadiliman at ang kapangyarihan ng misteryosong yelo ay hindi lamang nagpapahintulot sa temperatura na masipsip, ngunit kahit na ang liwanag na enerhiya ay nagsisimulang lumunin. Tila maagang sumapit ang gabi, at padilim na ng padilim. Ang temperatura ay bumaba ng napakabilis na ang lungsod ng makinarya ay naging isang lungsod ng mga ice sculpture. Sa Tai Kang bilang target, ang temperatura sa paligid ng kanyang katawan ay sobrang lamig. Para sa isang malakas na tao, kahit na mahulog sa kadiliman, kahit na ito ay ganap na zero, ay walang ibig sabihin. Isang pantasya ang pagnanais na umasa kay Mo Zhu para patayin siya. Gayunpaman, ang sobrang malupit na kapaligiran ay magpapabagal man lang sa pagbaril, reaksyon at paghatol ni Tai Kang. Ito ang gusto ni Feng Xiaotian. Ang Qinglong ay maaaring lumikha ng isang nais na kapaligiran ng labanan para sa sarili nito at makagambala sa mga kalaban nito, ngunit hindi ito apektado ng sarili nito. Ito ang kanyang kalamangan, upang magamit. Mabangis na sumayaw si Mo Zhu, at malamig ang hangin. Pinagsama ni Feng Xiaotian ang 2 Thunderblade sa magkabilang kamay. Kung may tunay na Divine Thunderblade, ito ay lalaslas ng husto patungo sa Tai Kang. Sa madilim na kalangitan, halos hindi makita sina Tai Kang at Feng Xiaotian. Nakita ko ang isang matalim na baril at 2 talim ng kulog, na patuloy na nag-aabot, na bumabangga sa isang nakasisilaw na arco. Sa laboratorio ng Yuncheng, hindi makita ng mga babae kung ano ang nangyayari. Pagkatapos lamang ng ilang mesensi ng galaw ay nagkapira-piraso ang 2 Thunderblades. Feng Xiaotian, kahit na gamitin mo si Mo Zhu para panghimasukan ng haring ito, hindi ka naman isang Diyos ng espada. Sa mga tuntunin ng mga taktika ng santukan, masasabing hindi ka nagkakamali,
ngunit sa huli ay kulang ka sa artistikong paglilihi. Kahit medyo bumagal ang takbo ng haring ito, hindi ka kalaban ng haring ito. Si Tai Kang ay may suwail na tingin sa kanyang mukha. Xiang Leiji. Gustong subukan muli ni Feng Xiaotian, ngunit isang kulog na sibat ang namuo sa kanyang kamay at tumama patungo kay Tai Kang. Kumuha ng palakol ang mga banmen. Sa isang iglap. Walang kahirap-hirap na kinuha ni Tai Kang ang isang sibat at binasag ang kulog na sibat ni Feng Xiaotian, at agad itong tinamaan ng saksak. Si Feng Xiaotian ay naging isang asul na liwanag at anino, nahulog sa lupa, at nabasag ang isang malalim na hukay. Paglubog ng bangka. Pinindot ni Tai Kang ang isang putok, na nagbabalak na silyuhan ang tagumpay. Tumayo si Feng Xiaotian mula sa malalim na hukay, at hindi mabilang na kapangyarihan ng mundo ang nagtipon sa kanyang mga kamay. Buksan ang mundo. Nang ang katawan ng baril ay damaykit sa mga kamao ni Feng Xiaotian, simula sa posisyon kung saan nakatayo si Feng Xiaotian, ang lupa ay patuloy na pumutok at kumalat. Ang lungsod ng makinarya ay naging isang malalim na hukay na walang katapusan. Sumimangot si Tai Kang. Hindi niya inaasahan na si Feng Xiaotian, na umaasa sa kapangyarihan ng lupa, ay kayang labanan ang putok na ito. Kabanata 3258. Ang mga kamay at buto ni Feng Xiaotian ay maraming nabali, at ang kanyang dugo ay malabo, ngunit sa kabutihang palad ay mabilis siyang nakabawi. Biglang, isang nakasisilaw na dragon na crossbow na may mataas na temperatura hanggang sa puting init, namumula sa manipis na hangin sa harap ni Feng Xiaotian, at binaril si Tai Kang ng malapitan. Bai Hong. Naabot ni Kang Yan ang sobrang mataas na temperatura ng puting init at naging dragon crossbow. Dahil sa dating relasyon ni Mo Zhu, naging madilim ang eksena. Sa sandaling lumitaw si Bai Hong, ito ay napakasilaw na ang mga mata ni Tai Kang ay nasilaw. Totoong hindi na kailangang tingnan ito ni Tai Kang, ngunit ang biglaang pagkislap ng puting liwanag ay nagpapabagal pa rin ng kalahating beat sa kanyang reaksyon sa isang iglap. Bang! Ang nagliliyab na mataas na temperatura ni Bai Hong ay tumagos sa katawan ni Tai Kang. Nagmamadaling umatras si Tai Kang, nagising lang bigla. Sa simula pa lang kay Mo Zhu, ang pinigilan ni Feng Xiaotian ay gamitin ang panlilinlang na ito ni Bai Hong para sorpresahin. Muling nagkaroon ng maraming liwanag mula sa langit, at mabilis na nawala si Mo Zhu. Bilang isang malawakang kontrol na hakbang, si Mo Zhu ay naging malaking drain din kay Feng Xiaotian. Oy, Kang, muntik ko nang makuha. Nakikita ko na, bagamat kamukha mo ang kapangyarihan ng simula ng panahon, hindi ito puro simula ng panahon, ito ay isang anyo lamang. Kung ginamit mo ang kapangyarihan ng dalisay na simula ng panahon, kung gayon ang puting bahaghari na ito ngayon, ay hindi dapat magagawa. Masira ka. Nakahinga si Feng Xiaotian at ngumiti, sinabi ko lang, paano mo nakuha ang kapangyarihan ng simula sa eroplano ng simula, ito pala ay isang pseudo na simula. Mabilis na gumaling ang katawan ni Tai Kang, ngunit ang kanyang mukha ay masyadong pangit. Ang lakas ni Feng Xiaotian ay talagang karapat-dapat. Hindi ka katulad ng ordinaryong Qinglong. Ang Qinglong ay kapareho ng baril sa iyong kamay. Ang susi ay kung gaano ka kahusay magsanay at kung paano mo ito ginagamit. Totoo na ang haring ito ay hindi lubos na nauunawaan ang kapangyarihan ng simula, ngunit kung ikaw ay nasa antas na ito lamang, kung gayon hindi ka makakatakas sa kamatayan ngayon. Muling bumaril si Tai Kang, at nasa harap na siya ni Feng Xiaotian sa isang iglap. Bumalik ka. Nanlumo din si Feng Xiaotian, sapat na siyang manggulo, itong Tai Kang na ito ay mas matigas ang ulo kaysa sa kanya. Kung general discussion, masaya siya, hindi madaling humanap ng magandang kalaban. Ngunit malinaw na gustong patayin siya ni Tai Kang. Alam ni Feng Xiaotian na ang mga sandata ay hindi mga kalaban ni Tai Kang, kaya mayroon pa rin siyang banal na kulog sa buong katawan at nakipaglaban kay Tai Kang. Ikaw na matanda. Sinasabi na ang Diablo ay hindi problema ngayon. Wala rito ang aking panganay na kapatid, hindi mo man lang siya tinanong kung saan siya nagpunta, bakit hindi siya bumalik. Malamig na sinabi ni Tai Kang, kung nanalo ka sa haring ito ang hari ay makikinig sa iyo ng mabuti. Matanda, sa tingin mo ba natatakot talaga ako sa iyo? Hindi ko nakikitang ginagamit ka ni Satanas bilang sibat. Isang si Satanas lamang, ang haring ito ay aalisin siya. Ako, talagang kumbinsido ako. Bakit hindi ka pinatay ni Kuya ng espada? Nenas si Feng Xiaotian, at siya ay pinagalitan ng emperador bilang isang haltak, ngunit kung ikukumpara kay Tai Kang, siya ay simpleng, isang pakiramdam ng katwiran. Sa usapan nilang dalawa, dumaan na ang mga baril at kamao, hindi ko alam ang daan-daang pakulo. Sa Yuncheng Laboratory, karamihan sa mga kababaihan ay hindi makita kung ano ang nangyari. Tanging sina Xiao Ziner at Sali Ye at iba pang mga babae ang maaaring makakita ng isang bagay. Ate, kumusta si Elder Feng Xiaotian? Si Du Yuner ay balisa. Nararamdaman ko na ang kanyang martial skills na sinamahan ng Qinglong skills ay nasa kanilang peak. Pero, ang sibat ni Tai Kang, kung tutusin, ay may kaunti pa, na pumipigil kay Feng Xiaotian. Sumimangot si Xiao Ziner, talagang makapangyarihan siya, baka ang espada lang ni Ye Fan ang makakalaban niya. Paano ito mangyayari, hindi makatiis si Elder Feng Xiaotian, tapos kami. Ang mga babae ang mukha ng bawat isa ay sobrang pangit. Damn!
Emperor din ako, sayang ako. Namumula sa galit ang mga mata ni Xiao Ziner. Ziner, huwag mong masyadong sisihin ang iyong sarili, si Taikang ay masyadong matanda na, pag-aaliw ni Nayan Rujiao. Ngunit si Efan ay hindi gaanong mas matanda kaysa sa akin, wala akong silbi. Walang balak na tumingin pa si Xiao Ziner, tumalikod siya at tumakbo palabas ng laboratorio. Ate Ziner, gustong hilahin ni Wu Yeshuang, ngunit pinigilan siya ni Ning Zimo. Hayaan mo siyang manahimik, si Ziner ay hindi ganoong klase ng marupok na tao. Tumanggaw si Wu Yekang at ang iba pang mga babae. Bagamat sila ay nag-aalala, sa oras na ito, si Xiao Ziner lamang ang makakapagdesisyon ng maraming bagay sa kanyang sarili. Sa oras na ito, medyo nagalit si Feng Xiaotian matapos siyang bugbugin ni Tai Kang. Hindi pa banggitin ang mga peklat sa buong katawan niya, kahit na nakipag-away siya kay Yefan, hindi siya nakaramdam ng sobrang hininga. Ang ganap na distansya ay nagpapanatili sa kanya sa isang estado ng pang-aapi. Kinagat ni Feng Xiaotian ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa berdeng ilaw, at ang kaluluwa ng dragon ay umungal. Paglilibing ng puso kulog. Sa langit, isang pares ng malalaking mata ng dragon ang tila hindi napapansin ng mga karaniwang tao. Sa loob ng saklaw na sakop ng kamalayan ni Feng Xiaotian, ang lahat ay tila nalok ng kaluluwa ng dragon. Sa tingin mo ba ay mabisa ang panlilinlang na ito laban sa haring ito? Alam na ni Taikang ang tungkol sa panlilinlang ni Burying Heart Lei noon pa man, at naihanda na ang kanyang mental power shield. Sa mga tuntunin ng paglilinang, hindi siya walang kabuluhan. Pareho silang martial idiot, at pareho silang may matibay na pundasyon sa kanilang cultivation at well-rounded. Ihahak na kita hanggang mamatay. Hindi lang ikaw ang makakawalang bahala sa distansya. Walang pakialam si Feng Xiaotian, binomba pa rin ng nakakabaon na pusong kulog ang puso ni Tai Kang. Ang isang high-intensity bioelectrical current ay direktang nagpapamanhid sa puso ni Tai Kang. Hoy, hindi maganda sa pakiramdam. Sinamantala ni Feng Xiaotian ang sitwasyon, Thunder Halberd, Dragon Crossbow, at Dragon Fist lahat ay nakadiin sa kanyang ulo, at si Tai Kang ay natalo. Kumunot ang noo ni Tai Kang, bagamat hindi problema ang magtiis ng ilang beses, ngunit kung sabog ang puso niya palagi, madadami din siya. Isang hakbang patungo sa katapusan ng mundo. Bumaril si Tai Kang, at hindi mabilang na mga gintong pulang alon ang kumalat sa kalawakan. Biglang, si Feng Xiaotian ay nakahit ng 1,000 kasanayan, at tila nag-slow motion sa kalagitnaan ng hangin. Ang Dragon Crossbow ay dahan-daang dumaan sa espasyo, na hindi maaaring maging isang pagpatay. Ang Tai Kang ay isang maliit na pahayag, na may ganap na distansya sa kontrol, si Feng Xiaotian ay natangay ng isang putok. Ang dibdib ni Feng Xiaotian ay tinusok ng isang malaking butas, at siya ay nabigla. Matanda, gusto ko talaga ang buhay ko. Ang layunin ng sibat ng emperador at ang Sudo Taichu ay nagtulak na sa kanya sa isang desperado na sitwasyon. Feng Xiaotian, huwag mo pang gamitin ang iyong mga patakaran. Bakas sa mga mata ni Tai Kang ang galit, alam na alam niyang walang silbi si Feng Xiaotian. Ang batas, hindi ka karapat-dapat. Naging seryoso ang mga mata ni Feng Xiaotian. Biglaan. Isang bloodline na kapangyarihan na mas malakas kaysa sa pamimilit noon ang bumungad sa kanyang katawan. Ang buong katawan ay puno ng asul na dragon at asul na apoy, at lahat ng uri ng makulay na apoy ng dragon na asul, itim, puti at ginto ay nagsimulang sumabog. Isang malaking puyo ng tubig ang lumitaw sa kalangitan, kumulog ang mga ulap, at umungol ang hangin. Ang mga mag-aaral ni Feng Xiaotian ay hindi na asul na ginto, ngunit nag-aapoy na may kahanga-hanga at kahangahangang kulay. Nakita ko ang isang napakagandang dragon shadow sa malaking vortex cloud layer, naging isang sinag ng liwanag, at tinusok sa katawan ni Feng Xiaoxian. Agad na gumaling ang sugat ni Feng Xiaotian, ilang beses na mas mabilis kaysa dati. Ang makalangit na Diyos Dragon. Sa Yuncheng Laboratorio, si Feng Qinglan ay nagbulalas, ang kanyang magagandang mga mata ay puno ng kinang, puno ng hindi paniniwala. Qinglan, ano ang problema ni Feng Xiaotian? Crazy Dragon Blood Shi, pagkatapos ng 6 na kalamidad ng Qinglong, mayroong advanced technique, iyon ay Yutian Shenlang. Ang trick na ito ay tila maaaring pansamantalang humiram ng daan-daang milyong puntos mula sa Shenlang. Isa sa mga kapangyarihan, ang oras ay napakaikli, at ang pagkonsumo ay napakalaki. Ngunit ang hakbang na ito ay higit na nakasalalay sa perception, at ito ay dapat na isang napakataas na tagumpay sa lahat ng mga kasanayan sa Asher Dragon bago ang 6 na tribulation. Hindi ko inaasahan, natutunan ko na ang trick na ito, naramdaman ng mga babae na namamanhid ang kanilang mga anit at ang kanilang mga katawan ay naninigas. Isang bahagi sa 1 bilyong lakas ng dragon. Magkano ito? Mahinang tanong ni Shilanyo. Ito ay isang magaspang na metapora, kung tutuusin. Walang nakakaalam kung gaano kalakas ang tunay na dragon. Si Elder Feng Xiaotian mismo ang nakakaalam ng epekto ng Dragon Empress Yutian. Napabuntong hininga si Feng Qinglan, tumirek ang kanyang mga mata, at umaasa pa siya na hindi siya umalis sa larangan ng digmaan. Gaano man ito kapanganib, sabik siyang maranasan ang labanan ng malapitan. Kabanata 3259 na Shenwei.
Mukhang hindi nasisiyahan si Taikang nang makita niyang hindi sinunod ni Feng Xiaotian ang mga patakaran. Alay na sibat, puting kulog ang kumikislap. Ang sibat at isang Snow White Thunderlight ang sumabog kay Feng Xiaotian. Ang distansya ay direktang hindi pinansin, at ang kulog ay tumama kay Feng Xiaotian. Ang naglalagablab na dragon ay nagningas sa buong katawan, tulad ng mga guhit ng makukulay na alon, ay nakakalat sa pamamagitan ng kulog ng layunin ng sibat. Hindi tulad ng nauna na hindi nakayanan ang ganitong uri ng pseudo-primitive na kapangyarihan, sa pagkakataong ito ay pilit na nilabanan ni Feng Xiaotian si Thunder. Pag-alagala sa lahat ng bakas. Direktang itinaas ni Feng Xiaotian ang kanyang kamay, at agad na nag-condense ng isang higanteng crossbow sa kalangitan. Sina Tianfeng at Kang Yan ay sumasalamin sa langit at lupa sa isang nagniningning na ningning. Boom! Parang bagyo. Sa orihinal, si Wan Zhangmie, na kahit si Feng Xiaotian ay kailangang magpalipas ng oras sa pagkondensasyon, ay agad na inilabas sa estado ng Yutian Shenlang. Ang balista ay bumaril sa galit, tulad ng isang bulalakaw na tumatawid sa kalangitan. Ang epekto ng pagharang ng One Step to the End of the World ay pilit na pinalaya. Alay na sibat, kailaliman. Nakita ni Taikang na hindi ito maganda, at direktang nilaslas ang walang bisa sa isang putok. Ang One Trace Ballista ay sapilitang pinasok sa isang puwang sa espasyo, at maraming kapangyarihan ang direktang naalis. Thunderblade, hiwain ang pulang alikabok. Si Feng Xiaotian, isang lumilipad na dragon na tumatawid, ay nagbago ng posisyon. Isang kamay na laslas. Libo-libong mga sirang apoy, tulad ng mga lumilipad na bulaklak. Nagsanib ang Divine Thunder at Dragon Soul, at kinuha ng isang makakapal na Thunderblade ang ulo ni Taikang Siang. Ito ay isa pang Asher Dragon na kasanayan na kailangang paikliin, at agad itong nakast. Nagbackhand si Taikang ng isang shot sa kabila ng bar, at itinulak lang ang Thunderblade palayo. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng malupit ay nagpabagsak kay Taikang ng ilang daang metro. Thunder Dragon Juing. Si Feng Xiaotian ay parang kulog, at pagkatapos ng mabilis na pagsara ng distansya, naglunsad siya ng galit na pag-atake kay Taikang. Ang mga kapangyarihan ni Tianfeng, Kang Yan, Shenlei, Xuanbing, ang lupa at Aoki lahat ay lumabas kay Feng Xiaotian. Hindi mo kailangan ng masyadong magarbong kasanayan, ang simple at bastos na kamao ng dragon ay tatalunan si Taikang. Tila mayroong isang walang katapusang, hindi mauubos na puwersa ng pagsabog. Potensyal na parang sirang kawayan. Pinakintab na ni Feng Xiaotian ang kanyang mga kasanayan sa santukan hanggang sa perpekto, at sa mga tuntunin lamang ng mga kasanayan, siya ay kapantay ni Taikang. Dehado ang santukan na labanan ngayon. Ang isa ay ang pagkawala ng ganap na distansya, at ang isa ay ang kapangyarihan ng pseudo-prime, na mas malakas pa rin ng kaunti kaysa sa kanyang kapangyarihang Qinglong. Higit sa lahat, may kakulangan sa mod. Tulad ng isang pintor at taga-kopya, gaano man kahusay ang isang kopya, walang kagandahan at walang kaluluwa, at natural na nakikita ng mga eksperto ang ilang pagkakaiba. Mukhang napakahiwaga, ngunit ang pagkakaiba ay 1,000 milya ang layo. Gayunpaman, si Feng Xiaotian sa sandaling ito ay humiram na ng 1 bilyon ng kapangyarihan ni Shenlang. Kahit na ito ay isang bakas lamang, ang overriding na lasa na ibinigay ni Shenlang kay Feng Xiaotian ay hindi na siya natakot sa Overlord. To put it bluntly, the realm is leveled, at least not lost. Shadow Dragon Arrow, White Rainbow. Nakikita ni Feng Xiaotian ang karayom, at kapag may puwang, maging ang mga enerhiya ng dilim at liwanag ay ginagamit ng magkasama. Ginagamit ang Qinglong sa advanced na antas, at naglalaman ito ng halos lahat ng uri ng mga elemento. Sa estado ng Yutian Shenlang, ang mga elemental na kasanayang ito ay maaaring i-cast kaagad. Ang makulay na mga kamao ng dragon ay mabangis na bumangga sa Magic Gun. Ang mga dragon crossbows ng berde, dilaw, berde, puti at itim ay parang mga maningning na paputok, na patuloy na pumuputok. Dahil ang ilang makapangyarihan, ngunit mahirap na matumbok ang mga kasanayan sa Qinglong ay naging madaling magtagumpay, ang presyon ni Taikang ay biglang tumaas. Thunderblade. Thunderblade. Si Feng Xiaotian ay naglaslas ng higit sa 100 pumupulang alikabok ng sunod-sunod. Ang talam ng kulog ay natangay na parang ipoipo na hanay ng kutsilyo, patong-patong, alon ng alon. Ang kulog at mga paputok na tumalsik ay nagpasilaw sa kalangitan na isang piraso na lamang ng maasol na puti ang natitira. Ang kapangyarihan ni Taikang mula sa simula ay hindi dalisay, at sa sandaling ito, ang kalamangan ay wala na. Naramdaman ni Taikang na ang kanyang katawan ay kumukulo ng dugo, at siya ay gumaling at hindi na nakasabay sa pagkonsumo. Siya ay may karanasan at alam na oras na para lumipat sa ibang anyo ng pakikipaglaban. Talaga, ang Magic Gun, ang mga Diyos ay hindi nararapat. Mabilis na pinaikli ni Taikang ang kanyang cultivation base sa kanyang sarili at sa Magic Gun. Sa sandaling ipinakita niya ang totoong Magic Spear na ito, ang kanyang lakas at bilis ay sabay na tumaas. Ito ay tulad ng pagpatay sa isang Diyos gamit ang isang baril, nag-iisang bagsak sa hukbo, at matapang na sinusubukang lumipad ng libu-libong tropa. Sa Yuncheng Laboratory, ang mga babae ay nakalimutan na huminga.
Kahit sa hologram pa lang, makikita mo na kung gaano kabaliw ang dalawa. Ang hari ng pinapataas pa rin ng baril ang kanyang bilis at lakas. Hindi ba sila seryoso ngayon? Ang matinding labanan sa pagitan ng isang tao at isang Diyos ay napakabilis na hindi man lang nila ito makita ng malinaw. Ang magkabilang panig ay halos ipikit ang kanilang mga mata, na umaasa lamang sa kanilang sariling pakikipaglaban sa kamalayan, hinuhulaan ang hinaharap na 12-dosenang mga galaw ng kabilang partido sa isang high-speed na tunggalian ng maaga. Feng Xiaotian, kahit na napakalakas mo, mas masahol ka pa rin kaysa sa haring ito sa labanang santukan. Gayunpaman, inamin ng haring ito na maaari kang maging unang tao sa angkan. Matapos malamang na malaman ni Tai Kang ang landas ni Feng Xiaotian, nagsimula siyang lumaban. Ngunit biglang ibinuka ni Feng Xiaotian ang kanyang bibig sa kanya. Ikaw, kailan? Napansin ni Tai Kang ang masamang sandali, huli na ang lahat. Dragon Roaring Nine Heavens. Hindi naisip ni Tai Kang na ang pinakamalakas na ultimate move ni Qinglong, kahit na sa estado ng Yutian Shenlong, ay naging instant din. Bagamat ang pagbibigay ng oras ng paghalay ay magpapababa ng kuryente ng husto. Ngunit, kung tutusin, ito ay si Long Xiao Jiushan. Sa ganoong kalayuan, isang asul-gintong light cannon ang direktang tumagos sa itaas na katawan ni Tai Kang. Lumipad palabas si Tai Kang, na may malaking butas ng dugo sa kanyang itaas na katawan. Sinamantala ni Feng Xiaotian ang sitwasyon upang ituloy, na nagbabalak na gumawa ng isa pang pagbawas. Ngunit natural na hindi siya bibigyan ni Tai Kang ng ganoong pagkakataon. Isang hakbang patungo sa katapusan ng mundo. Biglang minanipyala ni Tai Kang ang espasyo, direktang hinayla ang distansya sa 12-dosenang milya ang layo. Sa napakaikling espasyo ng ilang segundo, ang sugat ni Tai Kang ay ganap na gumaling. Nang habulin at patayin ni Feng Xiaotian si Tai Kang, bumalik si Tai Kang sa kanyang estado. Biglang na-freeze ang dalawa sa ere. Nagkatinginan sila sa mga mata na nag-iisip. Tito. Sa wakas ay nakahanap sina Patricia at Mulder ng pagkakataon na hamarang sa larangan ng digmaan. Tumigil ka sa pakikipaglaban. Sanju ay hindi natin kalaban. Ang Demon King ay kamahalan, bagamat wala ang Sword God dito, si Sanju ay karapat-dapat sa reputasyon nito. Ito ay karapat-dapat na igalang, mahigpit na sabi ni Mulder. Huminga ng malalim si Tai Kang, Feng Xiaotian, nakipag-away ka na ba sa Sword God? Nakikita ko. Kung hindi dahil sa Sword God na nagbigay sa iyo ng ilang mga trick upang maperpekto ang iyong mga kasanayan sa santukan, matagal ka nang natalo. Stop bragging, walang outsiders dito, you and I both know it, if you really work hard, it's hard to say who will kill the deer. Ngumisi si Feng Xiaotian at sinabing, ito lang ay ayaw ko pang mamatay, at ikaw. Hindi mo kayang mamatay. Hindi ginawa ng haring ito ang kanyang makakaya. Hindi ko pa ginagamit ang mga patakaran. Hindi sumusuko ang dalawa sa isa't isa. Natarante si Patricia, kayong dalawa, please. Ilang taon na ba kayo? Huwag kayong parang bata ha. Kabanata 3260 tingnan ang haring ito. Shut up. This battle is about honor. How can you be so talkative? Sabi ni Tai Kang. Hindi na makapaghintay si Patricia na umakyat at sampilan si Tai Kang, at naghihirap siya sa kawalan ng ganitong lakas. Ano ang status mo? Kahit sinong manalo o matalo ay hindi makakaapekto sa status mo. Kahit na magkatali, hindi masisira ang titulo ng Gon King at ang unang tao sa clan. Dapat kang maawa sa mga mahihirap na tao ng sangkatauhan at sa mga Diyos. Pareho kayong nagdurusa dito ng walang dahilan. Hindi mo ba hahayaan na sila ay katayin ng mga demonyo? Huminga ng malalim si Tai Kang, tama ang prinsesa, dahil iyon ang kaso, pinatawad ka ng haring ito. Isang buhay. Nako. Ibig sabihin, tutulungan ko muna ang aking panganay na kapatid na pamahalaan ng bansa, kaya hindi ito masyadong casual. Kung hihintayin kung bumalik ang panganay kong kapatid, bibigyan kita ng magandang aral. Malamig na ngumuso si Tai Kang, isang kagat ng isang kuya, isang lalaking katulad mo, kumusta ang kalaban ng haring ito? You know the shit. Kahit emperor sila, 3, 6, 9, at iba pa. Mas mataas ang kaharian ng panganay kong kapatid kaysa sa iyo. Lakas, hindi ko deserve magdala ng sapatos para sa panganay kong kapatid. Walang dahilan. Galit na galit si Tai Kang. Nang makitang mag-aaway na naman sila, napasigaw si Patricia ng Pagkatapos ay hinawakan ang ibabang bahagi ng tiyan, dahan-dahan siyang pumulupot at tumingkayad. Napatingin sina Tai Kang at Feng Xiaotian. Patricia, ano bang problema mo? Tito, ako. Nandito ang tita ko. Dumilim ang mukha ni Tai Kang. Biglang pananghinaan ng loob ang dalawa, kakaiba ang mga ekspresyon nila, at hindi sila makalaban. Magkakaroon ng tiyahin ang Protoss. Nagpakita si Feng Xiaotian ng uhaw sa kaalaman. Ngumiti si Mulder at binigyan ng thumbs up si Patricia. Anyway, sa wakas ay nakumbinsi ni Patricia ang dalawa. Ngayon lang siya natakot. Sa larangang ito ng digmaan, mahirap para sa kanya na mapalapit, lalo pa siyang pigilan. Bumalik sa City of Machines, si Su Qingzhou at ang iba pang mga babae ay nag-teleport din pabalik. Siyempre, para sa kaligtasan, hindi na nagpakita si Sally Ye.
Paumanhin, Xingzo, ang aming hari ng baril. Gustong humanap ng mga ekspertong mapag-aaralan, at ubiling ngumiti si Patricia. Natural na alam ni Su Qingzhou na ang ganitong uri ng bagay ay hindi na maaaring ituloy pa, kung hindi, ang dalawang panig ay hindi makapagpatuloy sa pag-uusap. Okay lang, kilalang kilala ang His Majesty the Gun King, at matagal nang narinig ang titulo ng Invincible Melee Combat. Napakapalad din namin na makita ito. Emph, ikaw ang asawa ng Sword God. Maaari kang makipag-usap, sabi ni Tai Kang na may mahinang ngiti. Palihim na inilibot ni Patricia ang kanyang mga mata, hindi ba naririnig ng iba ang magagalang na salita? Miss Su, ito ang unang pagkakataon na nagkita tayo, isang maliit na regalo, na ipinadala ni Queen Katie kay Wei Chen. Naglabas si Mulder ng ilang mga alahas mula sa Celestial Clan at ibinigay ito kay Su Qingzhou at sa iba pang kababaihan. Ito ay hindi isang espiritual na kasangkapan, ito ay isang ordinaryong alahas lamang, ngunit ang kaharian ng mga Diyos lamang ang gumagawa ng mga hiyas na ito. Gayunpaman, ang mahalagang bagay ay hindi ang regalo, ngunit upang mapagan kaagad ang relasyon sa pagitan ng dalawang partido. At least, nagpakita ng mabuting kalooban ng Tenjin Imperial Family. Inihahanda pa rin ni Katie ang mga ito. Sumimangot si Tai Kang, hindi niya alam. Marami ka pang hindi alam, hindi ngumiti si Patricia. Miss Su, ang aking kamahalan ay walang anumang malisyosong intensyon, ngunit kapag nakita ko ang unang tao sa angkan, si Elder Feng Xiaotian, hindi ko mapigilan. Tungkol kay Prinsesa Gloria, ito ay dahil ang Asmodeus ay naging laganap kamakailan kaya ang kanyang kamahalan ay medyo emosyonal. Nakangiting paliwanag ni Mulder. Maiintindihan natin na, sa katunayan, ang ikapito, ika-6 at ika-5 kaharian ay biglang nagsanib puwersa upang salakayin ang kaharian ng mga Diyos, at mayroon din tayong naiintindihan. Ginawa ni Asmodeus ang pangalan ng Diyos ng Espada ng aking asawa sa pamamagitan ng pagpatay sa dating Diyos na emperador na si Kailan, na talagang isang problema. Alam na pala ni Miss Su ang tungkol dito. Mukhang makakaupo na tayo at magkwentuhan ng mabuti. Sinabi ni Patricia, nawasak lang nito ang lungsod ng makinarya, Qingzhou, pasensya na. Ayos lang, Ann, Patricia, ayusin mo ang lungsod, nasanay na tayong lahat. Ngumiti si Ling Yue, ginamit niya ang flint compass para mabilis na maibalik ang gusali. Hindi nasisiyahang sinabi ni Tai Kang, nasaan ang Sword God? Tinulungan niya ang kalaliman na demonyo sa simula, at ngayon si Asmodeus ay isang fox at tigre, ngunit ang Sword God mismo ay nawala. Ano ang ibig sabihin nito? Sabihin mong mabuti. Gawin natin ito, tawagin natin ang 3 master at 10 Diyos, at magkaroon ng formal na pagpupulong sa iyo upang pag-usapan ang mga susunod na hakbang. Sumimangot si Tai Kang, kailangan ba ito? Kung alam mo kung ano ang ginagawa ni Satanas, siguro. Wala kang masyadong pakialam sa pagnanakaw ng 3 kaharian, sabi ni Su Qingzhou na may pilit ng ngiti. Kinusot-kusot ni Tai Kang ang kanyang mga mata, okay, hayaan ang 3 ganap at 10 Diyos na lumapit upang makita ang haring ito ng mabilis. Agad na hiniling ni Su Qingzhou kay Nian Rujiao na tumulong sa pag-aayos ng pansamantalang pahingahan ni Tai Kang. Ang matandang ito ay hindi kasing lakas ng aking panganay na kapatid, ngunit wala siyang limitasyon. Gayunpaman, ang aking panganay na kapatid ay madaling lapitan, mahina at konotatibo. Sabi ni Feng Xiaotian na may hindi nasisiyahang ekspresyon, kinakamot ang kanyang mukha. Elder Feng Xiaotian, iginagalang mo na ba ang asawa ko ngayon? Lumapit si Su Qingzhou at nakangiting sinabi. Hoy, ito lang ang totoo. Si kuya ay mas lumalaban kaysa sa akin, pumili ng mga babae na mas mahusay kaysa sa akin, at may mas tapang kaysa sa akin. Kahit si Ye Junyang ay maaaring mag-cut ng husto, ngunit hindi niya ito matatanggap. Okay, ikaw ay sapat na makapangyarihan, ang Emperor of Guns ay pinigilan mo. Tahimik na nagtanong si Su Qingzhou sa pamamagitan ng kanyang voice transmission, sa tingin mo ba ay isang malaking banta si Tai Kang? Kailangang tiyakin ni Su Qingzhou na kaya niyang harapin si Tai Kang nang wala si Ye Fan sa kanyang panig. Kung sila ay masyadong makapangyarihan, ito ay lubhang mapanganib para sa kanila na makipagtulungan, at maaari silang gumawa ng mga damit pangkasal para sa iba. Huwag kang mag-alala, hipag, kung talagang tulala ka, hindi ka maaaring maging isang emperador. Si Tai Kang ay mabaho lamang, ngunit siya ay talagang may balanse sa kanyang puso. Napakahirap para sa akin at sa kanya na sabihin ang kalalabasan. Kung gagamitin mo talaga ang lahat ng iyong lakas, walang makakaalam kung sino ang mamamatay. Naiintindihan niya sa kanyang puso, kaya tumigil siya ngayon. Nakahinga ng maluwag si Su Qingzhou. Kung nakatira ka sa Tai Kang, walang problema. Ngunit siya ay talagang isang martial arts idiot, at ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa noong siya ay lumaban kay Jero sa simula. I don't guarantee what he will be in a while, hipag, dapat kang mag-ingat kapag nagtatrabaho sa kanya. Sabi ni Feng Xiaotian na may kakaibang hitsura. Tumanggo si Su Qingzhou at tumalikod upang ayusin ang isang pulong. Makalipas ang kalahating araw, ang Human Alliance Building sa Zhongzhou. Ang isang malaking bilang ng mga tao ay nagtipon sa labas, dahil maraming tao ang nakarinig ng balita na ang emperador ng baril na si Tai Kang ay makikipagkita sa 3 ganap na 10 Diyos.
Mula noong nakaraang malaking digmaan, ang mga tao ay nagpalakas ng kanilang moral at nakakuha ng tiwala sa kanilang sarili. Ngunit ang pagkawala ng Sword God ay nag-iwan pa rin ng maraming tao sa kawalan. Ngayong parating na ang Emperor of the Gun, natural na maging mas kaba. Bilang karagdagan kay Feng Xiaotian, Emperor Ziggy, Xiao Qingshan, Gigi He, Mingying Wuya, Bai Yiyi, at iba pa. Sunod-sunod na dumating sa eksena ang tatlong dapat na mayroon at 10 figure. Hindi nila maiwasang ibigay ang mukha ng Spear Emperor, at ang pangyayaring ito ay kinasasangkutan ng kapalaran ng buong sangkatauhan. Sino pa ba ang hindi dumating? Napakamot ng ulo si Huang Wanro, namumula ang mukha, halatang katatapos lang niyang uminom. Kaluluwa ng kandila. Humikab si Wu Yemingying. Ako, nakaon. Isang upuan, isang maputlang kamay ang nakataas, nakapulupot ang Candle Core Soul nang makita ang Gun King dahil sa kanyang kaba. Wawa! Hindi pa siya huli, ungol ni Bai Yi habang nagniniting ng sweater. Tiningnan ni Taikang ang grupong ito ng mga kakaibang lalaki, nakasimangot, medyo naghihinala sa buhay. Huwag mo akong sundan. Elder Hua, sinusundan ka lang ng haring ito. Hindi nagtagal, dumating si Hua Feihua ng huli, na sinundan ng isang lalaking magiting na nakasuot ng itim, si Ye Xuanguang. Paumanhin, may problema ako sa daan, at nahuli ako. Sinabi ni Hua Feihua kay Su Qingzhou, at pagkatapos ay nakita si Taikang na may seryosong ekspresyon, at bahagyang tumango. Bilang isa sa tatlong nangungunang 10 parangal, natural, hindi siya magbibigay ng malaking regalo sa emperador ng baril, ngunit nagpapakita lamang ng paggalang. Ikaw ang emperador ng baril na si Taikang. Si Ye Xuanguang ay labis na interesado, lumakad sa tabi ni Taikang, at tiningnan ito. Nagliwanag ang mga mata ni Ye Xuanguang nang makita niya si Kun Gunir, ang hindi mapaghihiwalay na baril sa tabi ni Taikang. Magandang baril. Tingnan ng haring ito kung anong baril ang ipinadala ng King of Guns. Sabi ni Ye Xuanguang, iniunat ang kanyang kamay, at gustong kunin ito at pagmasdan. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.